Isang sira na susi ng bodega. Bakit kailangan pa ng matanda na ibigay ito sa akin bago siya mamatay? Titignan ko kung ano ang mahalagang bagay dito. Hanli. Nandito na ako, Careful. Ano ba ginagawa mo? Ang bagal mo. Iniisip ko lang na malapit na ang demolisyon, kaya inaayos ko ang bodega. Anong silbi ng pag-ayos ng sirasirang bodega ng tindahan? Ang kontrata ng paglilipat, pirmahan mo na. Phew, ang pera ko sa demolisyon. Hindi ba sapat na ang kaunting pera mo para sa akin? Sige, pipirmahan ko na. Kapag nakuha ko na ang perang ito, sapat na ang panghihingi mo. Magpapakasa na tayo. Sage, pirmahan mo na. Phew. Ano ba ginagawa mo? Ano kung itulak kita? Bakit mo ako sinasaktan, hinahawakan ka niya? Sasabihin ko sa iyo, ang babaeng pinag-isip mo, matagal nang. Hindi totoo. Hindi, Kier, sabihin mo sa akin kung ano ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Kasama ko siya. Hindi ito totoo, Kier. Bitawan mo ako. Hindi. Bitawan mo ako. Hindi, Kier, bitawan mo ako. Kung ayaw mong magkaproblema, pirmahan mo na ang kontrata. Kung hindi, papaluin ko ang mga binti mo. Grabe ka, Fuheng, grabe ka. Grabe. Ang mahirap ba ay tao rin? Masyado mong iniisip ang sarili mo. Isa ka lang, gaso. Hindi ka magiging masaya kasama ang ganyang tao, Kier. Sa palagay mo, pakakasalan ko ba ang ganitong babae? Laruan ko lang siya sa kama. Niloloko ka niya, Kier. Halika. Niloloko ba kita? Basta, Kier. Hanli, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Huwag mo rin akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo kasi wala kang silbi. Funkier, 10 taon kitang minahal. Funkier, Kung susunod ka, pirmahan mo ang kontrata. Apagsawa na ako sa babaeng ito. Ibabalik ko sa iyo, ano? hindi mo kayang pirmahan ang kasunduang ito. Halika, halika, tumayo ka. Bakit ka nagpapastress? Tama ba? Pagkatapos ng 3 araw, bibilhin ko sa auction ang buong lote ng kalye at basta't may dahilan lang ako, pwedeng kong gibain ang buong kalye mo. Wala kang makukuhang kahit piso. Lalabanan kita. Gusto mong makipagpatayan, ha? Isang basura sa lipunan tulad mo. Anong laban mo sa akin? Ako. Ang buhay ko ang puhunan ko. Mapalami ka muna, nasa ilalim tayo ng batas. Kung hindi ka kaso, pera lang. Sige, ipapakita ko sa'yo. Ano to? Anak, sayo na ang ating tindahan. Huwag buksan ang bodega hanggat hindi talaga kailangan. Kailangan. Narito na sila sa wakas. Saan ako napunta? Nagsushooting ba sila? Bakit bigla ako nandito? Nasa Lanjit ka. AKO SI na siya. Ito naman SI Lao Jun. Huwag kang bibiro sa akin, bata. Sinong nagbibiro? At sinong tinatawag mong bata? Lao Jun, ikaw na ang magpaliwanag. Tama si Third Prince, ito ang langit. Hindi ako artista nyo, wala akong oras maglaro. Tengang Tao, gusto mong ipaglipat kita? Para maniwala ka? Lumipat. Huwag magmadali, Third Prince. Ikaw talagang si Lao Jun ka. Ikaw si Nezha. Ang tindahan namin diretso para sa langit. Tama. Ang iyong ama ang dating tagabantay ng pintuan. Ang hawak mo ay ang susi ng Two Realms Gate. Simula sa pool, ang Two Realms Gate ay ipinapasa lang sa direktang lahi. Para saan ba ang Two Realms Gate na to? Bakit nasa tindahan namin to? Ang Two Realms Gate ay itinayo ni Goddess Noa, bawat daang taon sa mundo. Ay random itong lumilitaw sa iba't ibang lugar, upang mas maintindihan ang tunay na kalagayan ng sangkatauhan. Pero ano ang trabaho ng tagabantay?
Basta't manood ka lang ng balita at magbasa ng dyaryo. At bisitahin si Lao John isang beses kada buwan. Si Lao John mismo ang kukuha ng impormasyon sa iyong alaala tungkol sa mundo. Ganun lang kasimple. Ano ba ang pakinabang ng pagiging bantay pinto? Mag-ipon ng kabutihan sa kabilang buhay. Ang tatay mo, naging opisyal na sa impyerno. Nasa impyerno bilang opisyal. Akala mo nagbibiro ako? Buong buhay naghirap ang tatay mo. Sa huli, maganda rin ang naging kapalit. Hindi, bakit kailangan pa mamatay bago magkaroon ng magandang kapalit? Ngayon pa nga na halos hindi na ako mabuhay, mag-ipon pa ako ng kabutihan sa kabilang buhay. Hindi ko kaya to, humanap na lang kayo ng iba. Ang bata mo, alam mong hindi na pwedeng palitan ang may-ari ng Two Realms Gate. Kaya ginagamit mo to para himingi ng mas maraming benepisyo. Hindi ko naman iniisip yon. Hindi niyo lang alam. Ang kinadaanan ko. Lalaki ako, dapat may ganti sa pagkakasala. Pagkamatay mo, ano na lang mangyayari? Madali lang sabihin nyo, si Fu Heng. May Fu Corporation sa likod niya, ako naman, itong maliit na tindahan lang. Ano bang laban ko sa kanya? Walang ambisyon. Sabihin nyo na ang gusto nyo kung hindi nyo ako matutulungan. Wala akong magagawa, hindi ko kaya maging bantay pinto. Hindi ka pwedeng mamatay kung mamamatay ka. Saan ako bibili ng ice cream? Anong ice cream? Chocolate, cream, cone, crispy, ang daming masarap na ice cream. Ang tagal ko nang hindi nakakain, akala mo ba? Kasama ko si Lao John sa Kes para lang hintayin ka. Hinintay mo ako para dalhan kita ng ice cream. Bahala ka kung gusto mong maging bantay pinto o hindi, pero yung ice cream nyo, dapat ibenta mo pa rin sa akin tulad ng dati. Isang ice cream, isang mabuting gawa. Ikaw, Actually, nandito rin AKO. ano pa ang meron ka? Isang boat ng Ergotaw. Huwag mo akong lokohin, alam kong lahat ng masarap na alak na tikman mo na. Yung tinatawag na ambrosia sa langit. Pampalakas lang ng kultivasyon, hindi tunay na masarap na alak. Sigurado ka, hindi mo ako niloloko. Sinobang may oras para lokahin ka? Hindi lang kami dalawa. Kasama rin S.I. Yongjian, Xiao Tiandog. Seven Fairies, Chang'a at IBA Pa, MGA Suki na ninyo. Hindi. Ano ba to, hindi ba't sinabi ko na? Halos hindi na ako mabuhay, para saan pa yung kaunting mabuting gawa nyo? Ano ba sabi nun? Ikaf na lang magsabi. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko, meron ba kayong bagay na may halaga sa mundo? Bumalik na. Pildoras ni Lao John. Jade ni Nezha, hindi ito panaginip. Nandito po ba ang boss? Nandito na. Kumusta? Ako ang General Manager ng White Star Group. Shenruk Su. Gino. Ako si Shenruxui, ako. Hindi, bumili ka lang, di ba? Gino kamay. Ano ko na sa kanilang niyo? Kaya't ako ay narito bilang kinatawan ng grupo. Upang mag-alok ng pagkakataon para sa pakikipagtulungan. Mabilis ang balita. Ang proyektong ito ng pagpapalit ng lumang kalye sa komersyal na kalye ay pinagmamasdan ng mga malalaking grupo ang tulad ninyong tindahan. Ay sa Pero sabi ni Fu Heng sa akin malayo ito. Kaya babayaran lang ng pinakamababang presyo para sa demolisyon. Fu Heng, salbaheng tao ka. Ginoong Han, kahit magkano ang alok ni Fu Heng. Maaari kong ibigay sa iyo ang triple. Kahit ano pa, hindi ko na ibibenta ang maliit na tindahan na ito. Mukhang gusto mo lang magtaas ng presyo Si Yao Li. Ang lupa sa kalye na ito, kahit kaninong grupo ang manalo sa pagsubasta. Ang inyong tindahan dito ay mawawasa. Eh di ako na mismo ang bibili. Mukhang nag-ilusyon ka talaga. Si Yao Li. Sa sarili mong ideya lang, gustong makuha ang buong lupa ng kalye. Baka naman. Paumanhin. CJ, kung magbabago ang isip mo, maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Maaari bang magtanong saan po dito? Ang lugar na pwedeng magsubasta ng antigo. Bukas ay ang taunang pagtitipon ng pagkilala sa kayamanan. Maaari mong subukan doon. Pagtitipon ng pagkilala sa kayamanan. Ito na ang pagtitipon ng pagkilala sa kayamanan. Ang bayad lang sa pagpasok, kinain na ang ipon ko sa loob ng maraming taon. Sana ay sulit ang lahat ng ito.
Hindi ako nakakamali, di ba, Hanli? Bakit nandito rin kayo? Kami dapat ang nagtatanong sa iyo. Hindi ito lugar para sa mga tulad mo. Sabi ko na nga, wala talagang pag-asa sa atin. Ginagawa mo lang akong mas nasusuklam. Huwag kang mag-ilusyon, gold digger ka lang. Wala kang kwenta para sa akin. Sino ang tawag mo, Killer? Ikaw, Siya! Dumating na siya talaga. Sige, itatanong ko sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba sasabihin na nandito ka para magpatingin ng kayamanan? Alam ka o namang wala kang kayamanan. ikaw, Huwag mong sabihin na si Boss Han ay nakahanap ng tunay na kayamanan. Ito ba? Ipakita mo nga sa akin. Para makita ka o. bata pa. Sino ang nagpapaalis sa'yo? Anong balak mo? Ibalik mo sa akin. Jade Pendant. Kapat dapat ka bang magdala ng jade? Tingnan ninyong lahat. Tingnan ninyo ang pambihirang kayamanan ni Boss Han. Ibalik mo ang jade pendant ko. Hindi ba't nandito ka para magpatingin? Ako na ang titingin para sa'yo. Dapat kang magpasalamat sa akin. Zia, isang maliit lang na tindero. Anong tunay na jet ang mayroon siya? Dinala mo ang basurang ito sa aming pagtitipon. Para babaan ang antas ng aming pagtitipon. Boss Few, kahit sino pwedeng sumali. Basta't pumasok sa lugar na ito. Hindi ba't masama ang ginagawa mo kay Han? Shunruashue, kailan BA Najing? Pakialam mo ang mga desisyon ko? Baka may relasyon ka sa pulubing ito? Ano sinasabi mo? Fu Heng. Makinig ka sa akin. Walang relasyon ako kay Yi Shen. Ibalik mo ang jade pendant ko. Ang pagdadala ng ganitong basura sa aming pagtitipon ay dapat wasakin ayon sa patakaran. Hindi mo magagawa. Ako na ang bahala. Huwag. Tigilan Montag. Ano? To? Dai ba ito? Di ba ito ang Supreme Jade? Lolo, sino ka ba? Ugod-ugod ka na, naguguluhan ka na, walang alam na bata. Ang Supreme Jade ay pangunahing uri ng mga Jade. Noong huling bahagi ng dinastiyang Sui, ito'y naging pambihirang kayamanan na ang halaga ay hindi matantiya. Mag-imbento ka pa, magkwento ka pa. Lolo, kasapat Montag, no? Isa itong pagtitipon ng pakilala sa mga kayamanan dito. Hindi lugar para sa mga manloloko na tulad ninyo. Umalis na kayo kaagad. Sa buong Sina, kung may makakapag-utos sa akin, si Wang Yiping na maging kasabwat, maaasahan kong siya'y isang tunay na tao. Wang Yiping? Siya ang matinding dalubhasa sa mundo ng mga antigo sa Biblia. Si Ginoong Huang Yiping. Si Ginoong Huang, napunta pa sa lungsod ng Yunhai? Nananaginip ba ako? Hindi nagpapalit ng pangalan? Hindi nagbabago ng apelyido? Ako nga si Huang. Magandang araw sa inyong lahat. Sa aking pagdaraan sa lungsod ng Haicheng, nakita ka o ang Supreme Jade. Ginoong Huang, ikaw ang otoridad. Tulungan mo akong suriin ito. Imposibleng ito'y isang Supreme Jade. Isang hampas lupa lang siya, ni hindi kayang maglabas. Ng 30,000 dolyar na dood, siguraduhin mong makilala mo. Huwag kang malinlang niya. Funkier. Sayang ang pagmamahal ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Ipinagbili ko ang aking tindahan para makamasawa ka, ako sa likod ko. Nagkakasama kayo nitong lalaking ito. Dinaya mo ako, niyurakan mo ako. Hanggang ngayon, iniinsulto mo pa rin ako. Funkier, natatakot ka ba talaga? Nayumaman ako. Natatakot ka ba talaga na ikaw mismo ang maging isang katawa-tawa? Nagsisimula ka na ngang mangarap. Sasabihin ko sa iyo, sa mga lalaki, ikaw ay isang ganap na walang kwenta, hindi na makakabangon pa. Sige, maghintay ka. Pagsisisihan mo ito. Gusto kong makita kung paano mo siya pagsisihan. Ngayon na mismo, anuman ang halaga ng batong ito, bibilhin ko ito ng direkta. At pagkatapos, ibibigay ko ito sa kanya para suotin niya araw-araw sa aking kama. Supreme Jade? Totong Supreme Jade? Ako si Fang. Nakita ko pa ang Supreme Jade na ito sa aking mga mata. Magkano ang halaga ng jade na ito? Hindi matantiya. Isang batong walang kwenta. 1,000,000 ang pinakamataas. Six na, Hanli, baka gusto mong tumahol ng 2 bises. Pa sa akin, baka dagdagan pa kita ng 1,000,000. Walang alam na tao, ang jade na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000,000. 1 bilyon. Tama, ayon sa alamat ng Sina noong unang panahon, ginawa ito ni Nuwa, ang ina ng sangkatauhan. Ginamit ang 5 kulay na bato upang ayusin ang langit at iligtas ang mundo. Pagkatapos nito, 3 piraso ang naiwan. Ang una ay naging espiritu ng unggoy dahil sa liwanag ng araw at buwan. Ang pangalawa ay naging jade na may espiritu. At ang pangatlo ay itong pinakamahalagang jade. At itong pangatlo, ito ang pinakamataas na jade. Hindi ko inakala na ang isang maliit na ice cream ay makakapalit ng jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Hindi talaga lugi ito.
Ang sinabi ko kanina, bagamat alamat ng Sina, ay nagpapahiwatig na ang jade na ito ay napakahalaga. Ikaw, isang taong hindi kayang kontrolin ang asawa. Paano ka nagkaroon ng ganitong kayamanan? Hindi ko kailanman narinig. Ang anumang walang kwentang pinakamataas na jade. Baka naman si Huang Lao ay isa rin. Taong nagpapanggap lang. Nagkamali siya. Tumutulong ka sa taong ito. Tiyak na hindi ka rin mabuting tao. Kayong dalawang ito, Huwag ka nang magsalita. Hayaan nating makita ng walang alam na ito. Ang Totu. Kahit ito ang pinakamataas na Jedi, ano naman? Baka ninakaw lang ito ng walang kwentang taong ito. Hindi ka karapat-dapat na narito. Palayasin niyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Kaibigan, maaari bang ibenta mo ito sa akin? $3 bilyon. Hindi ko inakala nagagastos si Master Huang Lao ng 3 bilyon para sa jade na ito. Medyo hindi ko na maintindihan ang iyong mga ginagawa. Naziziahan ka ba? Pwede pa akong magdagdag. Nasiyahan ako. Isang kahon lang ng ice cream ang kapalit nito. Fu, 3 bilyon yon. Ano naman? 3 bilyon ay paang barya lang. Akin. Suwerte ang taong ito. Pero na yon. Ibibigay mo ang buhay mo dito. Ang isang jade ni Neza ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. Paano pa kaya ang gamot ni Lao Tzu? Bilyon-bilyon iyon. Naku, Fu, tumigil ka na. Ang jade na ito ay walang kwenta. Tingnan nyo ito. 7 Treasures Revival Pill. Tada, Hanli, dala mo pa ang basurang ito. Para ikahiya mo ang sarili mo. mataas ang tingin sa sarili. Mga kasama, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aking pamilya. Kung kainin mo ito, mabubuhay ang patay at gagaling ang sugat. Ang buhay mo, hindi katumbas ng isang piraso nito. Hanli, naghahanap ka ba ng kamatayan? Kung wala ito sa iyo, ang sinasabi mong epekto nito, magiging aso ka sa akin ng 2 araw. Sundin ang iyong kagustuhan. Halika, tingnan natin. Ang ganitong klase, marami nito. Impossible ito. Hanli, naririnig Montag ba? Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano ka maging aso. Bitawan mo ako, bitawan. Tumahol ka. Tumahol ng 2 bises para sa akin. Dumating na ang sage na medisina. Si Ilaw ba ito na nagretiro na? Tigilan Montag. Pwede bang makita ang iyong gamot? Sabi ko na nga ba, Yi, hindi ka mahagila sa ordinaryong araw. Bakit ngayon, isang tawag lang, dumating ka agad? Mahirap hanapin ang mga bihirang halaman. Hindi alam ang gamot. Ngayon talaga, hindi ko tiningnan ang almanake. Bakit ang daming matatanda? Fuheng, buksan mo ang iyong bulag na mata. Ito ay ang sage na medisina na si Xianju. Anong sage na medisina? Hanli, sasabihin ko sa iyo, kung epektibo ang iyong gamot ngayon, luluhod ako at nilaan ang sahig para sa iyo. Kung hindi, wala sa inyo ang makakatakas. Ang gamot na ito. Zandali. Pambihira, ako si Yi Qianju, sa buong buhay ko. Hindi pa nakakita ng ganitong klase, hindi ba ito? Sa palengke lang? Ayong mga bulag, paano ninyo makikilala ito? Ang gamot na ito, kapag nakasalamuha ang ordinaryo, sa kalalabas ang bisa. Malakas ang gamot na ito. Bihira sa panahon ngayon. Kung gayon, Ilaw, ano ang halaga ng gamot na ito? Kung ang sukat ay katumbas ng isang lungsod, walang katumbas. Hanli, walang kwenta ka. Paano mo nagawa? Isang araw na, puro ka walang kwenta, tama na. Hindi ba dapat tuparin mo ang iyong pangako? Dilaan mo ang sahig. Hindi. Impossible, alam ko na. Palagi pala kayong nagpe-perform, hindi ba? Anong sage na medisina na si Huang Lao? Malaki ang ginastos mo sa 2 artista, hindi ba? Hanli, bakit ngayon ka ulang nakita? Na ganito ka pala kasali mo.
Pakiusap, gampanan ng mga aktor ang palabas na ito. Gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Pero sasabihin ko sa'yo, imposible na sa ating dalawa. Kahit anong pag-ate Montag. Azo ka lang. Batang hamak, ang lakas ng loob mong magsalita. Nagpapanggap ka pa. Matandang walang kwenta. Ikaf, batang walang alam. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Pagkatapos kong tapusin si Hanli, ikaw ang susunod. Fu Heng, tama na yan. Shenru Oksue. At ikaw, kakampihan mo ang pulubing ito. Naniniwala ka, Bea. Gagawan kita ng paan mamayang gabi. Aray. Huang Lao. Matandang walang kwenta. Huwag mo akong pag-initan. Galit na galit, baka hindi na kayang lunasan ng karayom. Kung gayon, tanging ang dakilang Lao Jun ang makakapagpasya kung mabubuhay o mamamatay. Hatsing. Huang Lao. Hoy, Ginoong Huang, ayos na po ba kayo? Hindi ko inasahan na ang gamot na ito ay may kahima-himalang epekto. Pat ang matagal na kong karamdaman ay naibsan na. Kaibigan, si Huang ay magpapasalamat sa iyo ng lubusan. Ginoong Huang, hindi ko karapat-dapat ang malaking pasasalamat na ito. Ang gamot na ito ay para sa paglunas at pagtulong sa kapwa. Kaibigang Han, may ganito kang makapangyarihang gamot ngunit nananatiling mapagkumbaba. Hangad ko ang iyong paggalang. Lolo Huang, dapat mong pasalamatan si Kaibigang Han. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko ito ibibigay. Kaibigan, iniligtas mo ang buhay ni Lolo Huang ngayon. Maglilipat ako ng 1 bilyon sa'yo. Bilang pasasalamat. Hindi na kailangan, salamat din sa inyo. Ginoong Huang, salamat sa pagsuporta sa akin. Kung hindi, ay nagtagumpay na sana ang ilan. Ginoong Huang, huwag po kayong mag-alala. Ang paglunas at pagtulong ay aking hangarin. Kung alam lang nila na ang isang kahon ng ergoto ay kapalit ng isang pildoras, baka sobra-sobra pa ang pasasalamat nila. Enga Tanga, hindi nyo ba nakikita na ito ay palabas lang? Hanli, sasabihin ko sa'yo, maaari mong linlangin ang iba, pero hindi ako. Walang makakaalis sa inyo ngayon. May katapusan din ito, Fu Heng. Hindi ko kailangan na lumuhod ka, dilaan mo na lang ang sapatos na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat. Ang posisyon ng pamilya Fu, karapat-dapat ba ang asong tulad mo? Hindi ako karapat-dapat, pero pati kayong nakatayo dito, hindi rin. Sinusuportahan ng pamilya Tsu si Ji, Han. Kung mawawala si Fu Xiao sa venue, isasalang-alang ko ang pag-terminate ng pakikipagtulungan sa pamilya Fu. Kayong lahat. Hoy, Han Li. Alam ko na matagal na, may potential ka pala. puro acting lang yon kanina. Miss na miss ka na ni Kyle Air. Nick Fang, nasaan si Dee? Han, siyang aking bisita ng karangalan. Ikaw, Hanapin mo na lang si Fu Gongzi mo. Tara na. Ikaf. Hanli. Hindi kita papatayin. Hindi ako magkita kung hindi ko gawin ito. Na Shen, tungkol sa nangyari ngayon. Maraming salamat. Pero tungkol sa lupa, ako pa rin ang magbibid. Hugh, Han, nagkakamali ka. Sa totoo lang, O sige, magsalita ka. alam ng lahat na ang White Star Group ang numero 1 sa negosyo. Sa buong bansa, ilan lang ang katapat namin. Hindi alam ng iba, pero matagal nang may sakit ang aking ama, nakaratay na. Gusto kong humingi ng gamot para gumaling siya at muling pasiglahin ang White Star Group. Ay. Pero, iisa lang talaga ang gamot na yon. Pero, Hugh, Han, huwag kang mag-alala, basta gumaling lang ang aking ama. Ano man ang hilingin mo, papayag ako. ang daling kumita ng pera sa mayayaman. Mukhang dapat maghanda pa ng maraming kahon ng ergoto. Hugh, Han, kahit anong hilingin mo, papayag ako. Pero, O hindi, Shen, nagkakamali ka. Hindi yon ang ibig kong sabihin, mawawala na ang pamilya ko. Wala akong gana sa mga ganyang bagay. President, may masamang nangyari, ang tiyuhin mo. Hindi, si Shenhe, nag-alsa siya kasama ng mga tao. ano? Ipakutos Montag. Hindi pa handa ang pamangkin kong yon. Oras na para magbago ang White Star Group. Ipag-utos mo, isara ang kumpanya. Opo.
Hindi ako ganoong klaseng tao. Hanli, Masaya KBA? Ha? Naklandi ka? Anong landi? Kung sa isip mo gusto mo naman, sa bibig ayaw mo. Ay, mga mortal, ang hipokrito talaga. Sige, tulong na lang kita. Gusto mo ba ng pampalakas o pampahaba ng buhay? Lolo, ang bastos mo naman. Mag-ingat ka, baka maban. Salita lang, walang gawa. Gusto Montag? Ayaw ko nang ibigay. Hala, nasaan na ang gamit ko? Lolo, Hito, Kunin Mo. aray. Ang daming kayamanan, kayang-kaya mong bitawan. Yang basura na yan. Marami PASA Bodega NG Erguo. Kung ganoon, marami pa sa bodega. Bigyan mo pa ako. Grabe ka naman, ang greedy MO. Ano to? Dahon ng Peach of Immortality. Kalahati lang, pwedeng magdagdag ng 0 taon sa buhay mo. Ang laki ng pill na to. Naku, delikado na ang girlfriend mo ngayon. Bumaba ka na lang agad. CJ. Tingnan mo doon. Hanggat buhay ako, walang makakakuha ng gamit ng pamilya Shen. Ang lakas ng loob mo. Ang pamilya Shen. Nang hamon ka sa nakatataas, anong parusa ang nararapat sa'yo? Sino nang may lakas ng loob? Ako ang presidente ng White Star Group. Oo. Isang sulat lang, hindi pwedeng dalawang Shen. Bibigyan kita ng konting respeto. Huwag mong abusuhin. HMP Shunruo Shwe. Anong klaseng tao ka? Hindi mo ba alam? Presidente NG White Star Group PA? Kaya Montag PA? Halika, tingnan mo ng mabuti. Socialite ng pamilya Shen. Pinaghihinala ang nagkikita ng palihim kasama ang kabit. Shen Ruo Chue, gusto mo ng lalaki? Hindi kami hadlang, pero bakit isang pobre pa ang napili mo? Ano, masarap ba ang serbisyo ng pobreng yan sa'yo? Tumigil ka. May ebidensya ka ba? Ano pa bang ebidensya ang kailangan? May solusyon na sityo para sa'yo. Gusto mo ng lalaki, di ba? Ipapadala kita doon sa Kamani Boss Han NG Real Estate. Gusto mong maging asong babae. Baka makakain ka pa. Pwede rin kaming makipag-ugnayan, di ba? Narinig ko na si Boss Han ay lampas 50 taong gulang na. Kaya kapian niyang tizin, puta ka? Kayong lahat, kasama ng aking ama sa paghihirap. Sino sa inyo ang hindi nakatanggap ng biyaya mula sa kanya? Nasaan na ang konsensya ninyo? Kinain na ng aso. Tama na, yan. Ang kunting binigay ng ama mo, ano ang magagawa niyon? Kung hindi dahil sa akin, saan niya itatayo ang White Star Group? Huwag mong isiping hindi namin alam. Malapit nang mamatay si Shenjiang, kaya huwag kayong magtaka. Ang may gatas ay ina. Kung ayaw mong maging aso ni Boss Han, pwede ka rin sa akin. Hanggat buhay ako, wala sa inyo ang magtatagumpay. Gusto mong mamatay? Tutulungan kita. Hawakan siya na mabilis. Ano ang gagawin nyo? Hawakan siya. Bitawan nyo ako. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumama ka na lang sa tatay mong patay. Ibalik mo sa akin. Tumayo ka. Huwag mong saktan. Tumayo ka. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman na ginagago ka nila? Talagang mayaman ka. Napakabastos. Ano ka, Bea? Umalis ka na. Ano ako? Kung tatay kita, hindi papayag ang nanay mo. Huwag kang magmalaki. Zan Montag na renta yang. Mura mong suite para magpakabayani dito? Langaw na gustong gumalaw ng bundok. Akala ka o zino, ikaf pala yon. Galing sa kama ng mayamang babae. Nagpapatol ka. Bakit ka nagpapakahira? Umalis ka na ngayon din. Ituturing kitang hangin. Papal ayazin kita. Kahit langaw kapag marami, kayang gumalaw ng puno. Pero hindi kayo karapat-dapat.
Hanli, hindi mo sila kayang talunin. Kapat dapat ka lang natapakan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Linizin Montag, 2. Palakas sa balon, nag-aakalang malaki ang langit. Hindi ba kayo natatakot kay Lolo Shen? Ang taong malapit ng mamatay, mas mababa pa sa tay. Shenroxue, hindi Montag talaga akalain na ito ang makakapagligtas sa'yo? Panoorin nyo, ngayon lang kayo makakakita ng ganito. Biglang may narinig tungkol sa puno ng milagrosong peach sa langit, isang bunga kada 6,000 taon. Ito ang dahon ng milagrosong peach. Kalahati lang nito, 10 taon ang idadagdag sa buhay mo. Makakatulong ba talaga ito sa tatay ko? Siyempre, pero may kondisyon ako. Gusto ko ang 10% ng shares ng White Star Group. Walang problema. Basta maliligtas lang ang tatay ko. Wala na akong choice, kailangan ko ng backing ng kumpanya. Para makasali sa auction. Kalakaran Montag yan. Shenroxue, para lang maadili ang oras. Ginawa mo, tupa man loko dito. Hulihin nyo sila, ngayon din. Huwag. Shen. Yung kaso ng pang-aabuso ng kababaihan noong nakaraang taon. Ikaw ang may gawa, di ba? Anong pang-abuso? Nababaliw ka na ba? Kahit bumagsak ang langit, bibig mo ang sasalo. Huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Pero itong scam ngayong taon. At yung illegal na casino sa buong Haicheng. Ikaw ang mastermind, di ba? Hinahanap ka na ng pulisya. Hindi ka nila mahanap. Paano kung may masabi ako ng hindi sinasadya? Nagbabanta ka sa akin? Hindi ko kayang magbanta sa inyo, pero may narinig ako. Tungkol sa relasyon mo sa stepmo mo. Ang sweet nyo pala. At buntis na raw siya ngayon? Ay naku. Congratulations, Shen, magiging ama at lolo ka na. Ang dali ng buhay mo. Papatayin kita. Hoy, wag muna kayong magalit. Ngayon, buntis ako sa'yo, akala niya sa kanya. Sobrang saya niya. Tatay, pakinggan mo ako. Siya ang nanukso sa akin. Umalis ka. Tatay, totoo. Siya ang nanukso sa akin. Tumigil ka. Paano mo nalaman to? Hindi ko naman sasabihin na si Lao Tzu ang nagsabi sa akin. Ngayon, wala sa inyo ang makakaligtas. Bilis, hulihin nyo silang dalawa. Bakit hindi sinabi ni Lao Tzu na may ganitong kapangyarihan ang Heavenly Eye? Ano ang tinitignan mo? Wala naman. Bilisan Montag, hulihin sila. Bigyan ko kayo. Bigyan ko kayo ng pinakamalaking shares sa White Star Group. Hoy, Boss Shen. Mukhang malapit ka ng mamatay, hindi mo pa alam. Aba, malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko sa'yo, nagbago na ang White Star. Ngayon na, pag namatay na yung matandang yun. Tingnan natin kung paano ko kayo pahihirapan. Mukhang hindi mo naabutan yon. Una, hawakan mo ang kanang bahagi ng tiyan mo. Namamagaba at masakit. Kapag pinisil, para kang tinutusok ng libo-libong karayom. Kalokohan. Ako? Paano nangyari? Kamakailan, parang laging mahina ang pakiramdam, medyo. Walang lakas, di ba? Anong ginawa mo sa akin? Huwag Montag akong lokohin. Kaya pala ang kabit mo ay nakikipagtalik sa anak mo. Ngayon, ang bato mo ay malala na. Ang bato ay konektado sa tubig. Sa loob ng 3 araw, matutuyot ang bato mo at mamamatay ka. Magaling ka talaga, sabihin mo. Paano gagaling ang sakit ko? Atay, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng basura na yun? Malinaw na gusto niyang pag-awayin tayo. Umalis ka. Aray. Talagang mapagmahal na ama at anak. Boss Shen, kung papayagan mo kaming umalis ngayon, liligtas kita.
Hayaan mo silang umalis. Paano mo nalaman na may sakit siya? Binobola ko lang siya, mahina lang ang bato niya, kaya masakit kapag pinisil. Inumin mo ito, gagaling ka agad. Sino ang nagpapapasok sa inyo? Tatay, lumabas na ang resulta. Ano ba? Ikaf. Medyo mahina lang ang bato mo. Tatay, normal lang yan sa mga lalaking may edad. Meron akong pampalakas, hahanapin ko. Umalis ka. Tawagan Montag agad si Dr. Ye. Bilisan, pigilan sila. Oo. Sino ang nagpapapasok sa inyo? Andito ako para iligtas ang tatay ko. May problema ba? Miss Shen, naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa tatay mo. Pero kung kahit sino na lang ang magpapanggap na doktor, hindi ba't nakakatawa yon? Ikaw naman, sino ka? Walang alam. Ako ay si Yixuan. Ang huling estudyante ng Sage of Medicine. Ang Sage of Medicine na si Xianju. Bastos, hindi mo pwedeng tawagin ng direkta ang pangalan ng aking guro. Lumayas ka. Iye, si Hanli ang inimbitahan ko. Huwag ka nang magsalita pa, Shen. Kahit ako na tagapagmana ng medical science, ay hindi kayang gamutin ang pasyenteng ito. Paano magagaling ng mga hamak na tulad nila? Paano kung magaling ko siya? Ay, mga hamak at walang kwenta, nangahas pang magsalita. MS Shen, baka naman naghahangat ka ng kayamanan ng pamilya at nakipagsabuatan sa mga dayuhan para pumatay at magnakaw. Ikaw, Huwag kang magbintang ng walang basihan. Nahuli ko na kayo. Habang nandito ako, hinding-hindi kayo makakagalaw. Presidente Shen, sandali. Hindi na ako makapaghintay pa, Roxy. Tigilan ninyo lahat. Tia, Ruoksue, paano ka naniwala? Sa salita ng isang dayuhan, Tama. Fredor K. Shen Ruoksue. Anak ka ng aking kuya, pero para sa mana. Ginawan mo pa siya ng masama. ako. Tia, wala akong ginawa. Kitang-kita ko na. Nagtutulungan kayong lahat. Ang peking doktor na si Ye, kasabwat nyo. si Iyari ay inimbita ng aking kuya para magpagamot. Isang dayuhan ka lang, nangahas kang makialam sa pamilya Shen. Isang hamak na buhay lang yan, zaktan ninyo. Hanli, okay ka lang. Ruotsue, nawawala na ba ang isip mo? Tinutulungan mo ang isang dayuhan? Mukhang. Kung ipagkakatiwala sa iyo ang negosyo ng Shen, maubos lang yan. Tia, si Hanli ang inimbita ko para iligtas ang aking ama. Ang mga ari-arian ng Shen ay wala akong pakialam. Gusto ko lang mailigtas ang aking ama. Huwag kang makinig kay Shen he, nagsisinungaling lang siya. Kanina pa siya. Bastos, tiyo mo siya, hindi ka niya pahihirapan. Ano ba ang sinasabi ko? Fredor K. talaga. Gusto ko lang iligtas ang aking ama. Ano ang mali doon? Para lang sa kapangyarihan. Nagdala siya ng tao para pilitin ang ama ko. Muntik na niyang mapatay. Bastos. Paano nagkaroon ng tulad mong walang hiya sa pamilya Shen? Ang bibig Montag. Dapat mong tigilan yan. Ruotsue, kung talagang gustong-gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang tiyo mo. Dati, ang pamilya Shen ay puno ng dangal at kabutihan. Pero ngayon, kayong lahat ay bulag sa katotohanan. Tumahimik ka. Isa ka lang hamak. Gusto mo pang makipagrelasyon sa pamilya Shen? Ang paghinga mo ng parehong hangin sa amin ay isang malaking biyaya na para sa'yo. Hindi mo kailangan. Biyaya. Ang biyaya ng pamilya Shen ay puno ng dumi at kasamaan. Kung may problema sa aking kalumaban, Ikaf. Sigsh, gusto mong maging bayani? Hindi kita pipigilan. House rules. Tita, pakawalan mo na si Hanli. Gagawin ko ang lahat. May daan patungong langit ayaw mong tahakin. Sa impyerno ka pumunta. Dadalhin kita kay Hades. Hanli, Ang pepper charm na ito. Ang magiging proteksyon mo. Ito ay pain transfer technique. Tandaan Montag. Isang bises lang magagamit. suotin mo lang. Bulong-bulungan mo sa isip. Pwede ring English. Anong English? Huwag kang magmalabis. Walang kwenta yan. Paano ka? ayos ka lang. Ano ba kayo?
Sige na, atakihin niyo. Tatay, Kahit na ako ay magaling na doktor, wala na akong magagawa. Ihanda na ang libing. Natural na lang ang pagkamatay ni Kuya. Kailangan na magarbong libing. Pero bago yon, ako na ang magdedesisyon para sa pamilya Shen. Hinog ka pa sa pilit. Hanli, gusto mo ng atensyon, di ba? Ngayon pa lang, ipapatupad ko ang kapangyarihan bilang head ng Shen family. Ikaw at itong traitor ay hindi na makakapasok sa Haicheng. Rook sa peach leaf water. huwag. Shenhe, ikaw ang pumatay sa tatay ko. Malinaw na ikaw ang kasabwat ng mga dayuhan para pumatay at magnakaw. Ako si Iyari ang humadlang. Patunay si Third Sister. Ako. Third Sister, ako na ngayon ang head ng Shen family. Ako. Kaya kong patunayan. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Buti na lang nagdala ako ng isa pang piraso bago ako pumunta rito. Kung hindi, talagang mapapasunod ka. Ikaf. Hanli, talagang malaking tulong ka sa akin. Paano kita pasasalamatan? Pasalamatan mo ako. Pasalamatan mo ang mga ninuno mo. Kakaiba ang tibok ng pulso. Parang rumaragas ang ilog, hindi ito mukhang mamamatay na tao. Tiyak na epekto ito ng aking paggamot kanina. Baka kayo ang naglalagay ng lason kanina? Buti na lang nagapan kao. Ang kapal ng mukha mo, talagang baligtad ang katotohanan. Hanli, sino ang makakapatunay na hindi kayo naglalagay ng lason kanina? Kung makakaraos ang kuya, okay lang. Kung hindi, ayo ang may kasalanan. Dr. Yi, tumusok ka na. Doktorya ka pa. Bawat tusok mo ay sa vital points. Ano ba ang balak mo? Mukhang hindi mo naunawaan ang sitwasyon. Sino ang maniniwala sa isang walang kwentang tulad mo? Sabihin mo. Baka mamatay ka sa takot. Katava-tava. Sa buong mundo, sino pa ang mas magaling sa akin sa medisina? Ang medical sage na si Yixenju. Bakit hindi mo sabihin na si Jade Emperor? Retirado na ang aking maestro. Paano niya makikilala ang isang walang kwentang tulad mo? Hanli, ikaw at ang mga hamak na tao ay hindi alam. Ang pinagmulan ng medical sage. Noong mga nakaraang taon, maraming banyagang pinuno ang humingi ng tulong sa medical sage. Pero hindi sila pinapasok. Sa tingin mo, kaya mong ipakita ang medical sage. Hoy, Yixenju. Pumunta ka sa Shen family sa loob ng 3 minuto. May ipapakita akong magandang palabas. Ako na ang tunay na pinuno ng Shen family. Ipadala ang mensahe. Si Shen Ruotsue ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan at naglalagay ng lason. Ako, si Shen He. Ang nag-alay ng sariling kamag-anak para sa hustisya. Doktor, bilisan mo ang pagtusok para maligtas siya. Tigil! Habang nandito ako, walang gagalaw sa aking ama. Pangalawa, baka dapat pag-isipan muna natin ito. Gusto mo bang maging katulad niya? Tushok no. Sino ang may lakas ng loob na pumatay ng tao sa harap ko? Master, hindi po ako maglalakas loob. Bastus. Salamat kay Brohan. Nakapanood ako ng magandang palabas. Sia. Siya ang naglason. Bastus. Ako at si Brohan. Nagkaintindihan agad. Kahit hindi doktor, may mabuting puso. Ikaw, baluktot ang medisina, baligtad ang katotohanan. Ngayon, itataboy kita sa ating samahan, habang buhay kang hindi makakapanggamot. Kung may mag-alaga sa iyo. Kalaban ka o nazi Yixian Yue. Master, Pekingan Montag ako. Master, Si Shenhe. Binayaran niya ako, pinatay ko ang pamilya Shen. Katarant aduhan. Palayasin niyo siya. Bro Yi, tamang-tama ang pagdating mo. Tingnan mo muna si Lolo Shen. Kumilos na si Brohan, Miss Shen. Huwag kang mag-alala. Gumaling na si Boss Shen.
Mabuti. Salamat, Ilaw. Huwag sa akin, kay Brohan ang pasasalamat. Napakabuti at magaling, walang katulad sa mundo. Sobra naman, Broy. Ito ang bag ng gamot. Para sa'yo. Sana gamitin mo ito para tumulong sa marami. Talagang ibibigay mo sa akin? Huwag kang ganyan, hindi libre ito. Dapat mong bantayan si Lolo Shen. Baka may mga abuso. Brohan, huwag kang mag-alala, nandito ako. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng masama? Siyempre, maghanda ka ng sarili mong kabao. Makita na lang tayo. Hanli, salamat. Paano mo ako pasasalamatan? Bagay na bagay zina Mission at Brohan. Baka naman. Tatay, tulungan mo ako, kailangan kong makuha ang lupang ito. Mas mabuti pang tawagin mo akong tatay. Mabuti, anak ka o. Gago. Nakaligtas ka noong nakaraan, swerte mo. Ngayon, ikaw na ang lumapit para mamatay. Akala mo kaya? Sumali sa subasta ng lupa? Sasabihin ko sa iyo, 100 buhay mo, ay hindi katumbas ng halaga ng lupa na iyan. Hanli, hindi mo ba alam na 30 bilyon lang ay hindi sasapat para labanan si Fu noong nakaraan? Si Fu ay naging mabait, kung hindi, sa tingin mo ba, makakarating ka pa rito? May mga tao, kahit pabigyan mo ng 100 bilyon, ang kanilang pagiging hamak ay hindi mababago habang buhay. Fu, baka pwede mo siyang bigyan ng trabaho sa paglilinis ng kubeta. Bagay naman sa kanyang estado. Hahaha. Sabi nila, ang asong maingay ay hindi nangangagat. Fu, sinabi niyang aso ka. Hoy hoy hoy, hindi ko siya sinasabi, kayong dalawa ang tinutukoy ko. Bahala ka sa buhay mo. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ka mamamatay. Ang lupang ito na ipinagbibili ngayon ay gagawing commercial street na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Kailangan mong may background sa grupo para makasali sa action. Wala kang karapatang sumali. Kapag nabili ko na ang lupang ito, papaluhurin kita sa harap ko. Habang hawak mo ang abo ng iyong patay na ama, at titingnan mo ako, habang winawasak ko ang inyong pamilya, piraso-piraso. Baka sakaling mataman pa ang ulo ng kanyang patay na ama. Anon gabi ang tabak doon? Pagdurog sa buto at pagpapakalat ng abo. Isang patay na basura at isang patay na ama. Bagay na bagay, di ba? Hahaha, Fu. Ang bait Montag talaga. Babayaran inyo ang mga sinabi ninyo. Nasaan ang imbitasyon? Anong imbitasyon? Kung namamalimos ka, sa iba ka pumunta. Ito ay auction house, umalis ka na. Dumating ako para sumali sa auction. Tio Montag PA? Tia Montag PA? Umalis ka na. Hoy, Sabi ko na nga ba? Wala kang karapatang pumasok. Naku, Fu, dumating ka rin pala. Sana sinabi mo, ipapasundo sana kita ng mga tauhan ko. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag mong hayaang makapasok ang mga basura. hoy, bakit siya hindi kailangan ng imbitasyon? Pwede ka bang ikumpara kay Fu? Ang pangalan ng pamilya Fu, malamang, ay hindi mo pa naririnig, probinsyano. Hanli, kung gusto mong pumasok, pwede rin. Kung luluhod ka ngayon sa akin, baka may maisip ako, para bigyan ka ng trabaho sa paglilinis ng kubeta. Makapasok ka. Huwag mong sobrahan ang pangapi. Huwag mong abusuhin si Fu Xiao, binibigyan ka ng mukha, huwag kang magpakamalabo. Isang probinsyanong tulad mo, makakausap lang si Fu Xiao ng ilang salita. Yan ay biyaya ng 8 henerasyon. Ngayon na, umalis ka na. Kung hindi, ako na ang... Hoy, aking mabuting pamangkin. Aliping aso. Tapusin mo na siya agad. Hindi na makasagabal sa paningin ko. Sige. Ako ay isang aliping aso. Ikaf, wala kang kwenta, ano ba? Wang Lao. Gusto nitong pumasok sa action. Pinapagalitan ko siya. Hindi mo kailangang gumawa. Han Xiao Yu. Magkakilala kayo? Imposible. Baka nagkakamali ka. Hindi ko inakala ang security ng auction, napakababa ng tingin sa tao. Siya ang dating may-ari ng pinakamahalagang jede sa pagtitipon ng mga mahalagang bagay. Ang nagpahanga sa lahat na si Hanli. Huang Lao, hindi ko alam kung ang auction na ito. May karapatan ba akong pumasok?
Siyempre, ako si Huang ang maggagarantiya. Sino ang hindi susunod? Umalis ka na. Oo. Malaki ang mukha ni Huang Lao. Ikaw na naman. Fu Xiao, bakit may mga nagpapanggap na master? Lagi na lang kasama ang mga mababang uri. Matapang ka, humusga kay Wang. Hindi kayo karapat-dapat. Han Xiaoyu, tuloy, habang nandito ako si Wang. Sino ang maglalakas loob? Salamat. Aliping aso. Han Li, hintayin Montag ako. Hoy Huang Lao, ikaw din ba ay para sa lupa? Malika, ang unang bahagi ng auction. Pangunahing mga antigong bagay, ang ilan ay nasa. Mga kwento ng kasaysayan, ang huling bahagi. Ay ang pagbibenta ng lupa. Antigo. Tama, hindi ka o alam Han Xiaoyu. Maaari mo bang muling pagbigyan ang matanda? Fu Heng. Ngayon ay hindi lang pagluhod ang katapusan. Buksan ang Heavenly Eye Technique. Malugod na pagdating sa auction. Ang auction na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang mga pambihirang kayamanan na nawala sa bayan ng Sina. Narito ang unang item, ang Rukiln Bottle No. 1. Hindi ko inakala, sa buhay ko, makikita ko pa ang isang kumpletong Rukiln. Sinasabi na mas mahalaga ang isang piraso ng John War kaysa sa 1,000,000. Mas mahalaga ang isang piraso ng Ruwar. Ito, kailangan ko ito. Panimulang presyo, 500 milyon. 600 milyon. Fu, hindi ganoon kahalaga ang basag na bote na ito. Marami nito sa mga tindahan ng kasangkapan. Ano ba ang alam Montag? Ngayon, mahirap makahanap ng Ruwar. Mukhang determinado talaga si Huang na sumama. Hanli, magkasama tayo ngayon. Hindi ako papayag. Ako, 800 milyon. Han Xiaoyu, mukhang hindi pa rin titigil ang walang kwentang ito. Ziga. Ako, 10 milyon. Matanda, lakas mo akong kalabanin. 15 milyon. Ito ay 20 milyon. ako, 30 milyon. Hanli, ano ang antay Montag sa akin? 30 milyon, isa. Sold. Ha? Bata ka? Nagkamli ka? Ang ruwar na ito, mapupunta sa kanya, hindi ba ito? Ano? Puto ba ito? Huang, huwag kang mag-alala, malalaman natin ang katotohanan. Fu, gaano man kahalaga ang basag na bote na ito? Hindi ito abot sa 30 milyon. Ang ganitong uri ng kayamanan, sa aking mga kamay, maaari kong gawin itong 10 o 20 bises na mas mahal. Sa oras na iyon, hindi na maubos ang pera. Talagang magaling si Fu. Kung gayon, si Hanli ay magpapatira pa na lang sa iyo. Ngayon, gagawin kong hindi na siya makakabalik. Ito na ang huling item sa ating koleksyon. Ang item na ito, panimulang presyo, 30 milyon. Night Pearl. Ito pala ang matagal nang nawawalang Night Pearl. Huang, ang mga bagay sa mundo ay totoo at peke, peke at totoo, minsan. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Ito ba ay Fu Heng, babayaran mo ang lahat, gagawin ko ang sinabi ko. 40 milyon. ako, 50 milyon. Binabati kita, Ginong Fu Heng. Hanli, anong laban mo sa akin? Nagpapasalamat kami sa lahat ng panauhin sa pagdalo sa subastang ito. Matagumpay na natapos ang subasta at ang 2 loteng ito. Dahil hindi matiyak ng aming kumpanya ang halaga nito, ibinibenta sa mababang presyo. 2, panimulang tawad, 1 milyon. Anong klaseng basura ang nadala sa subasta? Parang anumang klaseng basurang tao ay makakapasok sa bulwagang ito ng subasta. Ito. Kaya, Pinatahan, wala namang kakaiba. Sa 2 bagay na ito ay 3 milyon ang tawad ko. 3 milyon, sold.
Binatahan, masyado kang maingat. Baka hindi kayang pantayan ng dalawang bagay na ito ang kayang gawin ng binatang iyan. Wala na akong magagawa para iligtas ka. Matandang Ginoong Huang. Hindi mo nauunawaan. Ang dalawang kayamanang ito ay napakabihirang mga kaban. Nagsasalita ka pa ng ganyan nang walang hiya. Hanli, hindi ka na lang ba magiging pagong? Gusto mo talagang mapahiya sa harap ng lahat, ha? Sige, ngayon mismo sa harap ng lahat. Yuyurakan kita. Hanli, narinig mo ba ang sinabi ni Fu Xiao? Malinaw na basura ka. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Baka ma-disappoint si Fu Xiao ngayon. Alinman sa dalawang koleksyon ko ay katumbas ng lahat ng koleksyon ngayon. Hanli, nawala na ba ang isip mo? Kahit isa lang daw ay katumbas na ng lahat ng koleksyon ngayon? Mukhang di ka talaga titigil hanggat di mo nakikita ang kabaong. Imino mong kahikao. Nabaliin na lang natin ang kanyang binti para ipakita ang autoridad ng ating subasta. Ang batang to, hindi alam ang kapalaran niya. Isang palaboy, naghahanap ng gulo. Mga tauhan. Zampalin nuyo. Zandali. Binata Huang, huwag kang magpaligoy-ligoy, ano ba talaga? Ang laman ng iyong balak? May bumabagsak na bato mula sa langit, nahulog sa bundok Jing at naging jade. Nakuha ito ni Hishai ng Chu at inialay sa hari ng Chu. Nilupig ng Qin ang 6 na estado. Kinuha ang bagay na ito at inatasan ang punong ministro na si Li Si na gawin itong selyo ng estado. Nakasulat dito, tinanggap mula sa langit, panghabang buhay at walang hanggang kasaganahan. At ito, iyan ang Imperial Seal ng bansa. At, Shai. Hanli. Tingin ko baliw ka na talaga. Itong basag na bato, sinasabi mong Hishibi? Bakit hindi mo sabihin na ito ay pampakiskis sa paa ni Qin Shi Huang? O kayong lahat? Naniniwala ba kayo sa kanya o sa akin na ako ang ikadalavampute valong apo ni Qin Shi Huang? Tingnan mo ng mabuti. Hanli, alam mong hindi mo maluloko ang mga tao. Nagpapakatanga ka na lang ngayon, no? Mga tauhan, dakpin siya. Ito. Alam naman inyong lahat ang mga salita, di ba? Sa pag-alay sa bundok tay, ipinakita ni Haring Qin ang Imperial Seal, itinuro ang espada sa mga Diyos. Mula noon, ang mga bagay sa mundo ay dapat pag-ari ng hari ng tao. Hindi ka o inakala na makikita ko pa ang Imperial Seal ng bansa sa aking mga mata. Kaibigang Han, ikaw ang pinakamahusay sa panahong ito. Wey, anong pinakamahusay? Sasabihin ko sa'yo, Hanli, kumuha ka ng basag na bato at ginawang Imperial Seal. Akala mo takpi at hangga ako? Ano naman ang kwento ng larawan na yan? Kung talagang kayamanan ang dalawang bagay na ito. Papangalanan ko ang sarili ko sa'yo ngayon din. Ang larawan na ito ay hindi talaga kayamanan. Ngayon ka pa magsasabi ng totoo? Huli na. Ito sa ibaba ang tunay na kayamanan. Ano? Basura lang at nangangapa na maging isdang malaki. Hanli, ngayon na ang huling araw mo. Lanan. Wow! Ito ay... Tunay sa pagitan ng Peke, Huang Lao. Kilala mo ba ang larawan na ito? Sa pampang ng Ilog Luo, ang diyosa ay lumitaw. Ito ay mula sa Silangang Jin. Ang orihinal na obra ni Gukaishi, lawan ng Oda sa diyosa ng Luo. Sa loob ng isang araw, nakita ko ang dalawang pambansang kayamanan. Ito ay biyaya para sa ating bansa at lahi. Paano ito posible? Alok ako ng 2 bilyon, 3 bilyon. Alok ako ng 4 na bilyon. Mga kababayan, ang dalawang larawan na ito ay nais kong ibigay ng libre. Ano? Ibigay ng libre? Ang 5,000 taon ng kasaysayan ng China. At ang kasaysayan ng dalawang itong kayamanan ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang tunay na halaga. Huang Lao, nais kong ipagkatiwala sa inyo na aking idodonasyon ng walang bayad ang dalawang pambansang kayamanang ito sa gobyerno upang mapunta sila sa kanilang nararapat na lugar. Han Xiaoyu, siguraduhin mo ang iyong desisyon. Ang halaga ng dalawang bagay na ito ay sadyang makakapagpabagabag sa buong mundo. Siyempre naman, ngunit alam ko rin na kahit hamak na tao, hindi makakalimot sa mga suliranin ng bayan. Paano kung masasakop ang mga bagay na minana sa ating mga ninuno? Han, malawak ang iyong kalooban, isang tunay na bayani. Pa sa bayan at sa mga mamamayan.
Hanli, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sasabihin ko sa iyo, nakabili rin ako ngayon ng 2 mahahalagang kayamanan. Sapat ang halaga ng 2 ito para mabili ang buhay mo. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Ang 2 bagay na yan ay walang kwenta. Sasabihin ko sa iyo, Hanli, kung ang 2 itong napakagandang kayamanan ay peke, akon gayon, ay luluhod at halikan ang iyong sapatos. Ang mga tunay na Ruware ay wala pang 100 sa buong mundo. Si Heshe noong panahon ng Qing Dynasty ay nakahanap lamang ng 1 kalahati. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang marka sa ilalim. Subukan mong punasan, malalaman mo ang katotohanan. Ziga Hanli. Papakitaan kita ngayon kung bakit ka dapat mamatay. Kuskusin mo ng malakas. Isipin mo kung paano ka mamamatay. Ito. Paano ito nangyari? Bakit hindi posible? At yung night pearl mo, iyan ay walang katotohanan. Na pala, kaninang umaga. Swerte ako, hindi ko pa napupunasan. Halika, Iyak na nagtulungan kayo sa aksyon. Emga tauhan. Dahil ninyo si Hanli, at itong si Huang, at bagbugin ng husto. Ano ang ginagawa ninyo? Fushe, kung ipipilit Montag ito. Kailangan naming kalisin ka. Ang Fu Group ay may malaking kapangyarihan, pangunahing grupo sa Haicheng. Anong magagawa ng isang hamak na auction house sa akin? Wala kaming magagawa, ngunit ang auction na ito ay pinagsamang proyekto ng ilang malalaking kumpanya. Kung lalabagin mo ang patakaran, mawawalan ka ng karapatan. Fushao, ang lupang iyan. Sige Hanli, kapag nakuha ko na ang lupang iyan, iyan na ang katapusan mo. Ang lupang ito ay nagsisimula sa 5 bilyon. Maaring magtunggaan ang mga bid. Paumanhin, Mr. Han. Wala kang karapatang sumali sa pagsubasta ng lupa. Hanli, pagod ka na ba sa pagpapangga? Na ikaw ay makatarungan? Sabihin ko sa'yo, wala kang karapatan para sa lupang ito. hindi ko hahayaang makuha mo ang lupang ito. Hanli, hindi mo ba napapansin na walang nagtaas ng paddle sa buong paligsahan? Ang Fu Corporation ang gumastos ng malaki. Para dito, papapanoorin kitang gibain ang tahanan mo ng paunti-unti. Hanli, lumuhod ka na. Ang lalaking tulad mo ay nararapat lamang na lumuhod. Lumuhod ka. Kapag maganda ang mood ko, baka pautangin kitang gumamit ng banyo. Sino ang nagsabing walang karapatan si Hanli? Ang White Star Corporation ay magkakaloob kay Han ng 10% shares. Shenru Oksue, nakakapalag KPA. Kitang-kita namang may relasyon kayo ni Hanli. Mabuti nga at narito kayong dalawa. Magluhod kayo at humingi ng tawad. Huwag kang magpakapuso. Ang White Star Corporation ay buong suporta kay Han. Anong karapatan mayroon ang isang acting president? Alam ka o. Ang matandang may sakit ninyo ay nakahiga pa rin. Kung hindi iginagalang ng ama ko ang inyong korporasyon, wala na sana ang White Star Corporation. Ikaw, Kapag nakuha na namin ang lupang ito, ang Fu Corporation ay lalampas sa inyo. Pagdating ng panahon, wala ka ng karapatang gumapang sa aking kama. Fushao. Bakit mo pahihintulutang gumapang sa iyong kama ang babaeng ito? Mukha siyang disente sa labas. Ngunit sino ang nakakaalam kung gaano si kakalibog? Gusto ko ang malilibo. Hanli, papapanorin kita. Kung paano sumakay sa akin ang babaeng ito. Ikaw. Tuheng, may White Star Corporation ako. May karapatan na akong magbid sa lupa. White Star Corporation? Nasaan ang authorization? Ang salita ba ng isang acting president ay paniniwalaan ninyo? Ha ha ha. Ang lupang ito ngayon ay siguradong mapapasa akin. Ang Fu Corporation ay magbibid ng 10 bilyon. 10 bilyon. Tako ka na ba? Humingi ka na ng tawad, baka bigyan ko pa. Hindi huling hininga ang White Star Corporation. Kung hindi, kapag namatay na ang ama mo, sa palagay mo mabubuhay ka pa? mas mabuting tandaan mo ang mga sinasabi mo ngayon. Naku, natatakot talaga ako. Iniisip ko na ngayon, kung sakaling mawasak ang inyong pamilyang Shen, saan pupunta ang mga babae ng inyong pamilya? Baka hanapan ko kayo ng isang club, at sanayin kayo ng mabuti. Shin Ruoshwe, Noyon. Hindi ka masyadong marunong magpaaliw sa mga lalaki, di ba? Walang problema.
Pagkatapos, ako mismo ang magtuturo sa iyo para paglabas mo. Ibenta ka ng mahal. Kaya, Hahaha. Fu Heng, ito ay away natin dalawa. Kung gagalawin mo si Shen Ruxui kahit isa, Ikaw na Hanli, sasabihin ko sa iyo, ngayon, wala sa inyong isa o dalawa ang makakatakas. Tamang-tama ang oras. Anuman ang auction, anuman ang kumpanya. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ay yurakan ko sa ilalim ng aking mga paa. Ako si Fu Heng. Fu She, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi na huwag na lang mag-bid? ganito ka nagbabanta sa kumpanya sa lahat. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Izumbong? May buhay ka PABA para isumbong ako? Ako muna ang ayos kay Shen Ruxue. Ano ang ginagawa mo? Sino ang mangahas gumalaw sa anak ko? Shen Jiang, Ama, hindi ka BA. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't malapit na akong mamatay? Tama ba? Ikaf si Hanli. Ang puno ng pamilyang Shen, dito ay nagpapasalamat sa iyo, ang aking tagapagligtas. Huwag po Shenzong. Rutsue, lumuhod ka sa ating tagapagligtas. Huwag na po Shenzong. Kung talagang gusto ninyong magpasalamat sa akin, ang lupa na ito ay huling-hiling ng aking ama. Sana po ay pagbigyan nyo. Ang lupa na ito, ang aking kumpanyang Baitsing, ay mag-alok ng 20 bilyon upang ibigay kay G. Han, mayroon ba kayong tutol? Si Shenzong ay bagong galing sa malupang sakit at ang Baixing Group ang numero 1 SA Haicheng. Kami ay nagpapasalamat at nagbibigay pugay kay Shenzong. Kay Ong Mga, kayong lahat ay tumanggap ng pera mula sa pamilyang Fu. Gusto ninyong magsinungaling, di ba? Sasabihin ko sa inyo, ang pamilyang Fu ay gagamit ng lahat ng lakas para makipaglaban sa inyo. Sa mundo na ito, paano may isang tulad mo, isang taong walang hiya, walang kakayahan, suntukin ninyo sila, mangahas kayong, kung hindi lang dahil iginagalang kayo ng aking ama. Sa tingin mo ang Baitsing Group, maaari bang magkaroon ngayon? Hahaha, Fujiang Xiong, kung tako ka. Ngayon din, dalhin mo ang iyong mga tao at umalis ka Fiheng. Ininsulto mo ang aking anak na babae, ginago mo ang aking tagapagligtas, ako na ang bahala para sa iyong ama. Turuan ka ng leksyon. Ang lakas ng loob mo. Sa Haicheng, may tao pa bang nangahas na apihin ang pamilya namin Fu? Tatay, dumating ka na rin tatay. Ano ba yang kinakabahan ka? Gusto kong makita. Sino ba talaga si Shen? Fu Tianqiong, ang yabang ng anak mo. Narinig ko, dahil sa iyo, may respeto siya sa akin. Kaya ayaw niyang makipaglaban sa akin. Ako, tatay, nakuha ko ang lote na ito. Ang Fu Group natin. Ang magiging number 1 sa Haicheng tatay. Tumigil ka nga. Shen. Kasalanan ko, hindi ko natuturuan na maayos ang anak ko. Sana po ay kahabagan montag siya Shen. Kung hindi mo siya natuturuan ng maayos, ako na ang bahala. Turuan siya ng leksyon. Aray. Ginoong Han, tingnan mo. Itakwil ang kabutihan at katarungan at ang mundo ay magiging magulo. Fu Heng, sana tandaan mo ito. Pasalamatan mo si Ginoong Han. Salamat Shen. Salamat Ginoong Han. Ngayon, nakuha na ang lote na ito. Ginoong Han, samahan mo ako sa kumpanya. Halika. Hanli. Sa totoo lang, alam ko na matagal na nakukunin mo ang lote na ito. Noong kasama ko siya, para lang alamin ang kalaban at buntis na ako sa iyo. ikaw, umalis ka na. Hanli. Ginong Han. Ito ang plano sa pagpapaunlad ng lote. Tingnan mo. Ito, Ikaw ngayon ang may-ari ng lot, paano ito papaunlarin? Siyempre, ikaw ang magdedesisyon. noong buhay pa ang aking ama, lagi niyang sinasabi na maraming lumang kapitbahay ang umalis. Gusto kong gawing bagong komunidad ang lot na ito. Para makabalik ang mga kapitbahay. Makabago ngunit hindi makakalimot sa pinanggalingan, itinakasa ang tradisyon, ngunit hindi makaluma. Napakabuti mo Ginoong Han. Kaya ang proyektong ito, ako mismo ang gagawa. Tatay, ang iyong kalusugan. Haha, salamat kay Ginoong Han. Masigla na ako ngayon. Desisyon na ito. Lanan, Para ipakita ang aking sinseridad at pasalamatan ang iyong pagligtas sa akin. Tayong dalawa ay magiging magkapatid sa dugo ngayong gabi. Ha? Ruotsue, tawagin mo na siyang ninong. Presidente Shen, hindi na kailangan to. Minamaliit mo ba ako, Ginoong Han? Tatay, Hanli. Hindi ibig sabihin ni Hanli yun. Hahaha, alam ka o naman.
Mabait ang puso ni Ginoong Han at nagliligtas ng buhay. Talagang numero 1 sa buong mundo. Hindi pa nag-asawa si Ruotsue. Hindi ko alam kung si Ginoong Han ay interesadong makipagrelasyon sa kanya. Tatay, Kung hindi tatanggihan ni Ginoong Han, ituturing ko na itong pagsang-ayon. Ngayong gabi, punta tayo sa bahay ko. Uminom ng kaunti, pagod na. Matulog ka na lang sa akin. huwag kang magkunwari, bumangon ka. Paano mo nalaman? Kaunting alak lang ang nainom para lang mapasaya ang tatay ko. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Gusto ko lang subukan ang gamot ni Lao Jun. Ano? Baka baligtad ang ginawa ni Lao Jun sa gamot. Talagang bata pa, malakas ang katawan. Umalis ka. Ganyan pa rin ang ugali Montag, fu? Ano, papatayin Montag ako? Nandito ako para magnegosyo. May hawak akong mga lihim ang pamilya Shen. At ikaw ay may pagnanais na wasakin ang pamilya Shen. At may isa pang tao. Hanli. Noong bata ako, dito ako nakatira, dito ako lumaki. Yung Hardin. Noong bata ako, doon ako naglalaro ng putik. Kung dito ka palagi nakatira, saan mo natutunan ang iyong medisina? Ang pagkilala sa mga antigo. Kung sasabihin kong kay Lao Jun ko natutunan, maniniwala ka ba? Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Hoy, kung hindi ka naniniwala, dalhin kita para makita. Ano ang ginagawa ninyo? Sundukin ninyo siya. Takbo, tumakbo ka, Roxy, tumakbo ka. Huwag ninyo akong habulin, tulungan ninyo muna ako. Ha? Ngayong araw, bibigyan kita ng leksyon. Ha? Tandaan mo, huwag kang magmalaki sa susunod. Ha? Fangkir. Fuheng, ikaw. Shen Ruoxue. Sa wakas nahuli kita. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Lolo, anong oras na at naglalaro ka pa rin ito? Ang sugat mo, halos gumaling na. Hindi na masakit. Paano ako napunta dito? Kung hindi kita tiningnan, patay ka na sa labas. Roxy, kailangan kong hanapin si Roxy. Kung masusugatan ka ulit ng iba, hindi na kita kayang iligtas. Me belite kang mit 20 hier, old na ergo tu. Diyos ka, pero nanamantala ka pa rin. Ito ay tinatawag na isang Maro washing pill. 6,000 taon bago ko nagawa ang 2 piraso na ito.
Kinukuha ko pa ito sa bibig ng unggoy na iyon. Malakas ang epekto ng gamot na iyon. Ano nangyayari sa akin? Walang katulad mo sa ilalim ng mga Diyos, pero sa itaas nila. Mahirap sabihin, huwag mong kalimutan ang 20-year-old kong ala. Kahit 82-year-old pa yan. Kukunin ko para sa'yo. Naku, bumaba ka na lang. At iligtas mo ang iyong nobya. Na, aalis na ako. Hanggang sa muli. Ang bagal mo naman. Ano? Tingnan Montag. Lolo, ginagawa mo na naman ito. Anong gagawin mo? Sabihin mo, kahit langaw ay huwag papapasukin. Opo. Fuheng, naisip mo ba ang kahihinatnan nito? Kausap mo ako ng kahihinatnan? Ang inyong pamilyang Shen. Nang inaapi at sinasaktan ako. Naisip mo ba ang kahihinatnan? Nang sabay kayong nanakit ni Hanli. Naisip mo ba ang kahihinatnan? Ibabalik ko ang lahat ng sa akin. Kung mamamatay ako, wala kang makukuha. Sino nagsabing papatayin kita? Ikaw ang trump card KO. At saka, ayaw kitang mawala. Anong gagawin mo? Ang White Star Group ay muling lumakas. Pero nasa akin ka, Aren. Hindi ako naniniwala na ang iyong pamilya. Ang matandang iyon ay pababayaan ang kanyang sariling anak. Gusto kong makita ang pagbagsak ng inyong pamilyang Shen. Sasabihin ko sa iyo. Si Hanli ay darating para iligtas ako, sigurado yun. Huwag mo akong banggitin ang walang kwentang iyon. Sasabihin ko sa iyo, kung tama ang hinala ko, dapat sa buhay niya. Hindi na siya makakatayo. Ano ang sinasabi mo? Ano ang nangyari sa kanya? Fu Xiao. Ano pa ang pakikipag-usap sa kanya? Gusto mo ba akong magturo sa kanya? Shandaji, ngayon ay tahimik ka na. Fankir, sumama ka kay Fuheng. Magsisisi ka. Talagang Shandaji, hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Hindi mo ba nakikita? Ikaw ngayon ang nakagapos. Nalaman ko na kung bakit hindi ka pinili ni Hanli. Ang babaeng tulad mo, karapat-dapat lang natapakan ng lalaki. Hindi ka rin naman mabuti, pero okay lang. Ngayon, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Para makita mo ang sarili mo kapag naging isang alila ka. Ano ang Itsura Montag? Ano ang gagawin mo? Sino ang nag-utos sa iyo na galawin siya? Fu Xiao, isa lang siya. Walang problema kung mamatay siya. Ang buhay niya ay mas mahalaga kaysa sa iyo. Umalis ka. Huwag kang magpakapagod. Walang magliligtas sa iyo. Kapag ako mismo ang nagpabagsak sa White Star Group, ikaw ang una kong ipagbibili sa ibang bansa. Fuheng, hayop ka. Hindi mo pa nakikita ang mas hayop pa sa akin. Ito ay binili ko ng mahal mula sa labas. Inumin mo ito. Mas gugustuhin mo ang lalaki kaysa sa anumang oras sa buhay mo. Ako ang unang tikim. Ruoksu. Ha, Hali? Paano ka? Fuheng, naghahanap ka ng away. Ruoksu. Tulong. May tabi diyan? Lalabanan kita. Hanli, malaking pagkakamali ito. Shen Ruotsue, kunin mo na siya, ipapangako ko. Hindi na kami makikialam sa inyo, Hanli. Karapat-dapat ka ba? Aray. May utang ka kay Shenroxu. Ang sipa na ito ay bayad mo sa akin. Huwag mo akong saktan. Ruoksu.
Kuya, ang White Star Group ay dapat may isang Panginoon lamang. Ako iyon, kung hindi ka makatarungan, huwag mong sisihin ako kung hindi ako makatarungan. Shinzang, may problema. Ano ang inakabahala mo? Ang aming mga core file ay kumalat na sa merkado. Ngayon, ang ilang kumpanya sa labas ay nag-abang, at ang balita sa labas. Lahat ay galing sa White Star Group. Paano nangyari ito? Hanli, kuya, talagang nagbigay ka ng sorpresa sa amin. Nagpasok ka ng lobo sa bahay. Hindi magagawa ni Hanli ito. Paano mo ito ipapaliwanag? Nakons aber Sina Shenroksue at Hanli. Balak sirain ang White Star Group. Ano ang ipapaliwanag mo sa amin? Shen, may konkretong ebidensya. May gusto ka bang sabihin? Baka hindi pa gumagaling si Shen, sira ang utak. May naglalaro dito, kuya. Ayaw mo lang aminin ang iyong kahinaan, ngayon ganito na. Nagkakaisa ang ilang kumpanya. SA tingin ka o. Dapat mong ibigay ang kapangyarihan, gusto ninyong maghimagsik. Ako ang nagtayo ng White Star Group. Ang barkong ito ay kayang harapin ang unos, sa tingin mo maniniwala sila. Nandito pa ako, Shenjiang, hindi kayo dapat magmalabis. Hanli, bakit ngayon ka lang dumating? Huwag kang mag-alala, hindi na ito mauulit. Naku, pumunta tayo sa kumpanya. Magaling ang mga paraan mo, Shenhi, kuya, bakit mo nasabi iyan? Si Ruotsue ay iyong pamangkin, paano mo nagawa? Kuya. Nandito pa ako, gusto mong ilipat ang atensyon. Kailangan na makatwirang dahilan. Ipapangako ko sa inyo, sisiguraduhin kong malalaman ang katotohanan, paano mo imbestigahan. Nandiyan na ang ebidensya, ano ang ibabayad mo sa amin? Ang lahat ng pagkawala, hindi pwedeng mag-isa ang White Star Group, upang hindi na maulit ang nangyari ngayon. Mas mabuting kusang loob kang magbitiw. Hindi pwede. Dahil sa pamilya, tatawagin kitang kuya. Kung hindi, walang kwenta ka. Ang kahinaan ng pamilyang Shen ay dahil sa iyo. Ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo. Ngunit ikaw ay malambot, hindi mo kaya. Ngayon, ako na ang magdedesisyon, ang mga nagtatagumpay ay handang patayin kahit ang sariling pamilya. Pirmahan mo lang, bibigyan kita ng pagkakataon. Patungkol sa akin, taksil na pamangkin. Namatay na ko minsan, Shenjiang. Hindi kita matatakot, ang mga taon kong pagsisikap, mas mabuting masira, ay sa mapunta sa iyo, Shen. Kamusta ka? Kayo pala ang may kagagawan. Ikaw ang numero 1 sa Haicheng, hindi ko kaya. Ikaf. Fi Chanchong, hindi mo ako magagalaw. Mula nang galawin mo ang Fu Group, ang buhay mo ay nasa palad ko na. Kilos. Kuya, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Pirma ka lang, palalayasin kita. Simula bukas. Alam ng buong Haicheng na namatay si Shenjiang sa paghahamok ng Fu Group at ako ang magiging presidente ng White Star Group. Ipapahayag ko na ito ay isang malaking pagkakamali. At makikipagtulungan pa ako sa Fu Group para sa mutual na benepisyo. Hindi ka pababayaan ng anak ko. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Ang anak kong lalaki, wala siyang ibang kakayahan, kundi ang manakit ng tao. Tungkol naman kay Hanli, isang hamak lang siya. Sino sa inyo ang maglakas loob na galawin siya? Tatay, okay ka lang. Okay lang, basta okay ka. Hanli, paano ka nakalabas? Tanungin mo ang anak mong lumpo. Kilos. Anong balak mo? Huwag kang lalapit. Fu Chanxiong. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Wala akong kinalaman diyan. Siya. Siya ang nag-udyok sa akin. Ano ang sinabi niya? Kapag naalis ang lahat, siya na ang magiging presidente. Totoo ang sinasabi ko. Patawarin mo ako. Pwede kitang patawarin. Pero bago sumikat ang araw bukas, ang pamilya Fu ay aalis sa Haicheng at hindi na muling babalik.
Shenhe, may sasabihin ka pa ba? Ang pagkakamali ko ay, hindi kita pinatay agad. Isang hamak na tao, umabot sa posisyon mo ngayon. Hindi ako naniniwala. Ano kung mahirap ang pinanggalingan ko? Ikaw mayaman pero walang puso, sakin sa pera. Ito ba ang tinatawag na mataas na uri? Alam mo ba kung ilan? Ang hindi direktang pinatay mo? Kapat dapat sila. Boss Shen, ikaw ang magdedesisyon. Tayo ay magkapatid. Kuya, lumuhod ka at humingi ng tawad. At palalayasin kita sa Haicheng. Ako ang tunay na may-ari ng White Star Group. Boss Shen, kapag hindi ka nagdesisyon agad, ikaw ang magdudusa. Hindi karapat-dapat ang taong ito ng awa. Hindi ko inakala na ako si Shen Jiang. Sa mundo ng negosyo, sa kalahati ng buhay. Ngunit ngayon ay nag-isa na lamang. Tatay, si Shenhe ay nararapat sa kanyang parusa. Dapat niyang asahan na darating ang araw na ito. Boss Shen, hindi mo kailangang sisihin ang sarili. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang ibigay si Shenhe. At ang kanyang mga kasabwat sa mga otoridad. Ipasa ang aking utos. Internal Audit SA Grupo. Palayasin ang lahat ng kasapi ni Shenhe at isumite sa batas. Sino ang maglakas loob na tumanggap sa kanila ay magiging kaaway ko, si Shen Jiang. Opo. Salamat kay Gehan Gayon. Bakit hindi ka na lang manatili sa amin? Kulang sa tao ang internal audit ng grupo. Ito ay magandang pagkakataon para maghanap ng mga talento. Kulang pa ako ng isang vice-presidente. Ikaw na ang magiging. Vice Presidente. Ang ganda! Maaari kang magsanay at pagkatapos ng kasal natin. Kasal. Umalis ka. Walang kwenta. Umalis ka. Tatay, alis na tayo sa Haicheng. Kung hindi tayo maghihiganti, ang pamilya Fu ay hindi na muling babangon. Pero huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa 4 na malalaking pamilya. Kahit na ang White Star Group, ang numero 1 sa buong Haicheng, hindi sila makakagawa ng anumang alon. Hindi. Ang White Star Group ay walang kakayahang gawin ito. Ngunit si Hanli, kamakailan ay paang nagbago na. Tiyak na may itinatago siyang sikreto. Hanli, ano ba talaga ang itinatago mo? Maging alerto kayo. Ngayon, ang bagong vice-presidente ay dadalaw sa ating bagong kumpanya. Kung sino man ang magdudulot ng problema ngayon, umalis na. Boss Bai, sa iyong posisyon sa grupo. Kahit na ang vice-presidente o maging ang presidente ay dapat magbigay galang sa iyo. Mas mabuti ito. Magtrabaho ng maayos. Bulat KBA. Paumanhin. Hindi ka miyembro ng aming grupo, di ba? Maaaring sa lalong madaling panahon ay maging. Naiintindihan ka o. Ang security office ay nasa banda roon. Hindi ako nag-apply bilang security. Ano ba yan? Parang nakita dati. Hanli. Ikaw. Bike shouting. Noong nakaraang reunion ng mga kaklase, isa ka palang hamak na probinsyano. Ngayon, nagbabago ka na. Pero hindi mo ba nakikita kung saan ka naroroon? Ito ang White Star Group. Ang taong tulad mo, paano makakapasok sa White Star Group? Makakahanap ng trabaho. Hoy, tumigil ka. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Hoy, naghahanap ka ng away. Sige, sinadyang mo yatang tapakan ang sapatos ko. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Isang taon mong sahod, hindi ito mabibili. Ano ang gusto mo? Dahil mukha ka namang walang-wala, hindi kita paghihirapan. Punasan mo ang sapatos ko, tapos umalis ka na. Kung hindi ko ito punasan. ISA. Ong tapong Montag Kung hindi mo ito pupunasan. Ngayong araw na ito, kung nakatayo kang pumasok, hindi ka natatayo palabas. Alam Montag ba kung sino si Boss Bai? Siya ang pinakamagaling na empleyado ng White Star Group. Ikaw na nag-apply lang bilang maliit na gwardiya. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Boss Bai. Sino ang nagsabi sa iyong nag-apply ako bilang gwardiya? Kung hindi, ano pa ang kaya mo? Hoy, tingnan mo ang itsura mo. Sige nanga. Punasan mo ang sapatos ka o. Kung sakaling maganda ang mood ko, baka bigyan kita ng trabaho.
na maglilinis ng sapatos ng lahat para kumita ka ng kaunti. Walang kwenta. Ganito ba kayo tinuturo ni Boss Shen? Iu, ang lakas ng loob mong banggitin si Boss Shen. Hindi mo ba nakikita ang sarili mong itsura? Alam mo, BA kung sino si Boss Pai? Tingnan mo na mabuti. Lahat sa Shen Group ay alam. Na-special ang treto ni Boss Shen kay Boss Pai. Sobrang pabor siya. Ilang taon nang hindi nag-asawa ulit si Boss Shen. At ang nasa harap mo ngayon ay malamang na ang magiging bagong presidente. Ang magiging bagong presidente? Bakit hindi ko alam ito? Ano ba ang alam ng isang probinsyanong tulad mo? Hanli, wala kang ibang alam. Magpanggap na tanga ang alam mo. Mas mabuti pang, punasan mo na ang sapatos ko, kung hindi. Ang dami mong sinasabi. Hoy, Hanli. Hindi ito lugar para magwala. Tigilan Montag. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, ako ang bagong Vice President ng White Star Group. Ang bagong Vice President ng White Star Group. Bakit hindi mo sabihin na si President Shen ay ang iyong tunay na ama? President Bai, mukhang baliw na itong lalaking ito. Ang Vice President ng White Star Group, sa buhay mo ngayon at sa susunod. At sa susunod pa, Ay hindi mo kailanman makakamit ang posisyon ng Vice President. pero sa hinaharap, ikakasal siya sa prinsesa ng pamilya Shen. Sa isang tulad mong mababang uri, paano ka matitingnan ni Miss Shen? Tama. Sa akin lang. Hanli, huwag mong sasabihing hindi kita pinayuhan. Umalis ka na ngayon kapag nagalit si President Shen. Wala kang magandang kahihinatnan. Ikaw ang dapat umalis. Ikaf. Nasaan ang AR manager? Lumapit ka rito. President Bai, Ono Ito. Ito ang nagsasabing siya ang bagong Vice President ng grupo. Ito. Paano ito posible? Malinaw sa akin ang lahat ng personnel movement sa grupo. Lalo na ang pagdating ng isang Vice President. Hoy, kinain mo ba ang tapang ng leon? Nagpapanggap kang Vice President. Ano, wala ka na bang masabi? Isang walang kwentang maliit na tao lang. Walang halaga, basta lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ko. Tumungo ka at hahayaan kitang umalis. Kayong lahat, hindi nyo alam ang inyong lugar. Narinig mo, lumuhod ka. Naniniwala ka bang papatayin kita? Ang laki ng mga loob nyo. President Shen, dumating Karen. Hanli, narinig mo, ang laki ng loob. Ikaw ang tinutukoy ko. President Shen. Nagpapanggap siyang Vice President. President Shen, naghahanap ng problema itong lalaking ito, bastos. Si MR Han ang personal kong itinalaga bilang Vice President. Hindi ito possible. Paano siya matitingnan ni Miss Shen? Maraming bises akong iniligtas ni MR Han sa peligro. Hindi lang siya Vice President ng White Star Group, kundi ang magiging manugang ng pamilya Shen. Ayong lahat ay bulag. Hindi ito possible. Nagpagal ako para sa kumpanya. Paano siya maging presidente? Isa siyang basura. Si Bai Xiaoting ay nandaya at nagsinungaling. Nagkalat ng sismis. Mula ngayon ay tanggal na siya bilang Deputy General Manager. Hindi na muling tatanggapin. Shen, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shen, pack up. At kayo, huwag ninyong isipin na dahil araw-araw kayo ay nakaupo sa opisina na naka-aircon, ay mas mataas na kayo sa iba. Ang mga manggagawa, walang mataas o mababang uri. Shen, hindi kailangan. Ano ito magsaas sa kanya? Salamat, Vice President Han. May problema sa lupa ni Hanli. Ngayon, papanawin ka namin ng tuluyan. Kakakuha lang ng balita, ang pamilya Fu ay nakipagsabuatan sa Foreign Chamber of Commerce para harangin ang operasyon ng lupang iyon. Hindi sila umalis sa Haicheng. Humingi sila ng proteksyon sa 4 na malalaking pamilya. Ngayon, walang may lakas ng loob na galawin sila. 4 na malalaking pamilya. Ang 4 na malalaking pamilya ang pinakamatandang negosyante sa Haicheng. Noong mga nakaraang taon, nagpahayag sila ng pagreretiro. Hindi inaasahang lalabas sila para sa pamilya Fu. Saan kumuha ng ganoong kapangyarihan si Fu Chanchong? Tiyak na may kinalaman sa Foreign Chamber of Commerce, narinig ko. Na nasa Haicheng na sila. Sa ilang araw, gaganapin ang signing ceremony. Para sabay na pauna rin ang lupang iyon. Ang lupa sa ilalim ng ating mga paa, huwag nating hayaan silang makialam. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Aray. Ito ay isang maliit na aral para sa iyo. Tama ang sinabi mo, Sir. Sabihin mo, anong problema ang kinakahap mo? Ang sugat ng aking anak. Lahat ay dahil sa isang hamak na tao na nagngangalang Hanli. Kavili-vili. Ano ang gusto ninyong gawin? Natuklasan ko na ang lihim ni Hanli.
basta't makipagtulungan ako sa 4 na malalaking pamilya. Maring Mall Anong Tuluyan Ong White Star Group. Pagkatapos, ang lupang iyon. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Nabanggit na ang benepisyo. Ano naman ang kondisyon? Walang problema. Ang advanced technology ng aming bansa. Kailangan mong tumayo ng mabilis sa signing ceremony. Tumahimik kayong lahat. Ngayon ay ang AW ng 4 na malalaking pamilya at ang 2 bansa, ng Chamber of Commerce, para sa signing ceremony ng lupa. Sabay-sabay tayong magtagay para sa matagumpay na signing ceremony ngayong araw. Ito ang ating teritoryo. Bakit iba ang magpapaunlad? Ang 2 bansa na Chamber of Commerce ay may malaking pondo. Ang 4 na malalaking pamilya ay hindi na kailangang sabihin. Sila lang ang karapat-dapat sa lupang iyon. Sa pagkakaalam ko, ang lupang ito ay na-secure na ng White Star Group. Kayo ay naging kasabwat at ibinenta pa sa foreign group. Ang aming 2 bansa ay narito upang tulungan kayo sa pagpapaunlad at namamahala. Kahit bigyan pa kayo ng maaming lupa, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Hindi mo masasabi kung magtatagumpay kami o hindi sa lupang ito. Wala kayong karapatang magsalita, mga hambog. Narito ang 4 na dakilang pamilya, at kayo ay nagmamalaki pa? Ang plano ng Fu Group, malinaw na malinaw sa akin. Gamitin ang tigre para lunukin ang lobo. Gamitin ang iba para pumatay. Ang galing mong tumahol. Pero ang sabi nila, ang asong palatahol, hindi naman kumaga. Dalhin nyo siya at disiplinahin na mabuti. Ano ang gusto nyong gawin? Magkakaroon ba ng away? Ang signing ceremony ngayon, walang makakapigil. Kung mayroon man, sumama na siya sa paglabas. Ang lupang kinatatayuan natin, paano maibibigay? Hanli. Talagang lakas ng loob mong pumunta. Kahit isang taksil na nag-traitor sa kanyang guro at lahi ay nabubuhay. Bakit ako hindi pupunta? Sasabihin ko sa iyo, Hanli, iba na ang panahon ngayon. Ngayong pumunta ka, hindi ka na madaling makakaalis o hindi. Babawiin ko ang sinabi ko kanina. Ngayong pumunta ka, siguradong hindi ka makakaalis. Sa lupang ito, pigilan mo ako. Wala kang karapatan. Dilat ang iyong mga mata at panoorin mo. Ngayon, ako ang nakatayo dito. Tumayo ka. Kung gayon, ang mga mamamayan sa lupang ito ay muling luluhod. Hindi ako mag-atubiling baliin ang iyong mga binti muling. Narito ang 4 na dakilang pamilya. Sa tingin mo, mag-isa ka lang, kayang labanan ang 4 na pamilya? Ang 4 na pamilya, hindi karapat-dapat. Ang lakas ng loob mo, hindi na kailangan ng iba. Ang Lu family lang ay kayang yurakan ka. Lu family. Hindi ko narinig. Ang Lu family noong Tang Dynasty pa ay maharlika na. Ang pangalan ng Lu, kilala ng lahat, kahit hanggang ngayon. Ang gusto ng Lu family sa Haicheng, walang makakapigil. Isang hamak na tao ang nagmamalaki dito, parang panaginip lang. Isang pamilyang nagtago, ipinagmamalaki pa ang feudal dynasty. Noong Tang Dynasty, lahat ng bansa ay sumusuko. Ang maliliit na bansa ay nagpadala ng mga emisaryo upang matuto ng sibilisasyon. At ngayon, ang Lu family ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Nagtangka na ipagbili ang lahi para sa kayamanan. Ito ay kataksilan. Ikaf. Ang lakas ng loob mo. Ang galing mong magsalita. Hindi ko alam kung sapat ang Tsui family. Su family. Hindi karapat-dapat. Talagang ignorante ka. Ang negosyo ng pamilya Tsui. 100 taon na ang nakalipas ay kumalat sa buong mundo. Sa buong lungsod ng Hai. Sino ang may lakas ng loob na kalabanin ang pamilya Tsui? Pagdating sa kayamanan, ang pamilya Tsui ay kayang lunurin ang buong lungsod ng Hai. Ano ang iyong ipanghaharap sa pamilya Tsui? Pamilya Xu. Puno ng kayamanan, ngunit walang kahit katiting na hiya. Negosyo sa buong mundo, hindi alam ang pinagmulan. Kayamanan na naipon ng marahas, hindi alam ang may-ari. Kahit ang mga hayop ay may puso ng pasasalamat. Ang pamilya Xu para sa kaunting pera. Isinuko ang lupa sa ilalim ng paa. Ito ay kawalan ng paggalang. Nagsasalita ng kahangalan, hindi man lang tumingin sa salamin. Puro salita lang. Walang kahit katiting na kaalaman. Basura ay basura. Paano makakasabay sa 4 na dakilang pamilya? Ang pamilya Gu ay pamilya ng mga eskolar. Kahit ang kasaysayan ng Hai ay galing sa pamilya Gu, mga akdang pampanitikan. Ang pamilya Gu ay nag-ambag ng napakarami. Ganoong kleseng basura. Anong karapatan mong mag-ingay dito? Kaalaman ng pamilya Gu. Panlilin lang sa mundo. Balang-galang.
Ang pamilya Gu ay kilala sa kaalaman na lubhasa sa pagsusulat. Ngunit ang mga taksil ay may maliit na kasanayan lamang. Tingnan natin ang talino ni Yang Seong noong unang panahon. Nang makipagsabuatan sa mga dayuhan, walang hiya, nagpakumbaba. Ang pamilya Gu ngayon ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan, nagmamalaki sa lungsod ng Hai. Ito ay kawalan ng pagkatao. Ikaf. Isang hamak na langgam, nangahas kang magsalita ng ganyan. Sino ka naman? Ang pamilya Li ang pinakamataas sa 4 na dakilang pamilya. Pagdating sa katayuan, kayamanan at kaalaman. Walang katulad. Pagpatay sa iyo ay paang pag-apaksa. Isang langgam. Ang seremonya ngayon ay tapos na. Ang mga pangulo ng dalawang bansa ay handang magtulungan. Lahat dito ay sumusuporta. Kung talagang determinado ka, naguluhin ang seremonyang ito, iwan mo ang iyong buhay dito. Ang pamilya Li ng Hai, walang ama, walang Panginoon. Hindi karapat-dapat tanggapin ang aking mahalagang katawan. Ang sinabi ka? Sinabi ko, ang pamilya Li ng Hai, walang ama, walang Panginoon. Nagpapakumbaba sa mga dayuhan, nagmamakaawa. Ang pamilya Li ay baliwala sa katotohanan. Ito ay kawalan ng katarungan. Maganda ang salita ng 4 na dakilang pamilya, ngunit ito ay kawalan ng katapatan. Mga walang paggalang, walang pagkatao, at walang katarungan. Hindi karapat-dapat na humarang sa harap ko. Ang 4 na pangulo, si Han Li ay humihingi ng kamatayan, naghihimagsik. Naway hatulan ng 4 na pangulo. Ang pamilya Li ay handang ipahayag sa buong Hai. Tanggalin ang White Star Group. Ang pamilya Lu ay handang parusahan ang mga salarin. Kasama ang pamilya Gu, Han Li. Hindi mo na makikita ang araw bukas. Tingnan natin kung may kakayahan kayo. 3 minuto, sa loob ng 3 minuto. Pagsisihan niyo ang inyong mga sinabi. Walang pagsisisi. Ang White Star Group at ikaw. Mavawala na sa Haicheng, Han Li. Ikaw talaga ang unang nakita mo. Na nangahas manakot sa 4 na malalaking pamilya. 3 minuto ba? Bibigyan kita ng 3 minuto. Pagkatapos ay mamamatay ka na. Ako na ang bahalang maglaro para sa iyo. Shun Ruo Shue, Ono BA. Hindi pa ba tapos ang oras? AMEA, hindi na namin kasalanan ito. Ano? Nawala na rin ang pera sa ibang bansa. Ginoong Han, paano mo ito nagawa? Sinabi ko na, babayaran niyo ang pamilya Fu. Medyo nagmamadali ako kanina. Anong problema? Pwede tayong mag-usap. Usap. Hindi karapat-dapat ang pamilya Li. Nagmamadali si Lu, hindi alam ni Ginoong Han. Na may makapangyarihang paan, pakiusap Ginoong Han, kahabagan mo kami. Han Li, ang mga simpleng trick mo, gusto mo pa kaming lokohin. 4 na malalaking pamilya? APK ito. Sa buong Haicheng, walang sinuman ang pwedeng sabay-sabay na manakot sa 4 na malalaking pamilya, kahit ikaw Han Li. Na may White Star Group, Walang Silbi, Alam Montag BA. Ang kahihinatnan ng isang basura? Matigas ang ulo. Sinabi ko na, babayaran niyo ito. Han Li, nag-isa ka lang, nangahas ka manakot sa 4 na malalaking pamilya. Ito talaga ang pinakakakatawang joke na narinig ko. Totoo ba o hindi? Malalaman din natin mamaya. Kahit anong pagpapaliban mo, hindi mo mababago ang resulta. Pagdating ng panahon, magkakasama tayo sa foreign chamber, maghahari sa Haicheng, at ikaw, ang unang mabibiktima. Tama. Walang makakatalo sa 4 na malalaking pamilya, basura ka. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Ang pagsasabuatan, sinabi mo pa ng marangal. Talagang walang hiya ang pamilya Li. Ipapakita ko sa iyo ang paan ng pamilya Li, mga tao. Hulihin ang basurang ito, Han Li ngayon. Nakalaban mo ang 4 na malalaking pamilya. Maghanda ka na ng huling salita. Sa tingin ko, ikaw ang dapat maghanda ng huling salita. Tumigil ka. Sino nang may lakas ng loob na humawak sa kanya? Akala ko. Pagkatapos kay Han Li, maayos kong. Tuturuan ka, pero ikaw mismo ang dumating. Fuheng, hindi ka magtatagal sa pagmamalaki mo. Hiling ko sa 4 na pamilya, parusahan silang 2 bilang babala. Binibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, umalis na kayo ngayon. At hindi ko na ito pag-usapan. Kung hindi, ang 4 na pamilya ay magigiba. Walang kamalay-malay, kumilos, hulihin sila. Ito ang ebidensya laban sa 4 na pamilya bago pa ako pumasok. Kumalat na ito sa buong Haicheng. Ang mga tawag na natanggap ninyo. Lahat iyan ay totoo. Katawa-tawa, ang lihim ng aming 4 na pamilya. Paano ninyo malalaman? Mga walang basehan lang iyan. Ang lihim ng aming pamilyang Li sa loob ng maming taon. Paano? Naku! Mula nang ako'y pumasok dito. Hindi na ito lihim. Ginoong Han, kung may liligtas mo ang aming pamilyang Li, ibibigay ko ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Li. Mula ngayon, ikaw ang hari ng Haicheng.
At ang pamilyang Lee ay susunod sa iyo hanggang kamatayan. Sumusuko na ako. Huli na. Mula ngayon, wala nang 4 na pamilya sa Haicheng. Hanli, akala mo ba tapos na ang 4 na pamilya? Wala na akong magagawa? Fua. Ngayon ay pinakita mo sa akin ang isang magandang palabas. Ginoong Charles, ito ang taong paulit-ulit na sumira sa amin. Plano ng pamilyang Fu. Dapat natin siya'y alisin upang matiyak na mahawakan natin ang lupa. Panaginip lang yan. Ang lupain ito, hindi ninyo kailanman makukuha. Ikaw lang at ang Zitsing Group sa likod mo. Ayaw mo bang labanan ang aming M-Country? Ang alam ko lang, ngayon ay hindi na kami. Tulad ng 100 taon na ang nakalipas. Wala kang kakayahan. Sa aking kaalaman, sa lupaing ito, maaming tamad, kaya't ang aming plano ay nagtagumpay. 100 taon na ang nakalipas. Sa lugar na ito, puno ng ginto, kaya't maaming dayuhan ang dumating para magtayo ng pantalan. At pagkatapos ng 100 taon, hindi pa rin kayo natuto. Ang lupaing ito ay magiging aming bagong pantalan. Ang mga taong naninirahan dito, hindi mo maisip ang kanilang tibay at dangal. Hindi mo mauunawaan kung ano ang tunay na katapangan. Sa iyong salita lang, kaya mo bang pigilan kami? Sandali lang, ang aming bansa na M ay magbibigay ng babala sa inyo. White Star Group. Pagkatapos nito, mawawala kayo sa lungsod na ito. Hindi ka magtatagumpay. Telepono ni G. Hanley Charles ay ang hudyat ng iyong kamatayan. Naririnig mo ba? Ito ang huling magandang tunog na maririnig mo. Ano? Paano posible? Na-freeze ang aming pondo. Ano ang ginawa mo sa amin? Sabi ko na hindi ka magtatagumpay. Bago pa ako dumating, ang White Star Group ay nakipag-alyansa na. Sa lahat ng negosyo sa Haicheng para labanan ka. Sa lupain ito, wala kayong magagawa. May kasabihan ang mga Tsino, ang marunong umangkop ay tunay na matalino. Dahil hindi mo ito naunawaan, mukhang ang titulo noong nakaraan ay angkop pa rin, Hanli. Akala mo ba na mag-isa mo lang ay mababago mo ang lahat? Mag-isa. Hindi ako nag-iisa. Nakilala ko ang isang dalubhasa sa pagkilala ng kayamanan. Para sa kanyang paniniwala sa hustisya, handa siyang magsakripisyo. Nakilala ko rin ang isang tanyag na doktor para sa kanyang moral. At kabutihan, hindi natakot sa kapangyarihan at ipinaglaban ang katotohanan. At lahat ng tao sa likod ko na naninirahan sa lupain ito. Dahil sa kanila, hindi kayo magtatagumpay. Hanli, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong sekreto. Ang dahilan kung bakit ka buhay at nakatayo dito ay dahil sa patay na matanda mo na nag-iwan sa iyo ng bodega. Ano ang sinasabi mo? Hanli, mula noong huling pagtitipon ng pakilala ng kayamanan, may hinala na ako hanggang noong huli na pumunta ka sa club para hanapin ako. Doon ko lang nakumpirma ang aking hinala. Hanli, kung wala ang bodegang iyon. Balak ha, mukhang ang iyong sekreto ay nalantad na sa iyong kasalukuyang kakayahan. Mahihirapan kang labanan ang aming dalawang bansa. Wala ka ng pag-asa. Ngayon, tatapusin ko na ang lahat. Gusto kong makita mo ang lahat ng mahalaga sa iyo. Nazizireng ka o. Ano mo? Gibain ang kanyang bahay. Ikaw. Hanli. Ngayon, wala na ang bodega. Pwede ka nang mamatay. Ang aming pamilyang Fu ay naging makapangyarihan. Sa kasalukuyang Haicheng, wala nang makakapigil sa amin. Ang lupaing ito ay magiging libingan ninyo. Ang lupaing ito, naipagbigay alam ko na, ang mga tao sa lupaing iyon, lahat ay na-evacuate. Kung hindi ka sumasang-ayon, ikaw at sila, pumunta tayo sa impyerno magkasama. Ang buong dagat ay sa hinaharap, magiging sa aming kontrolo. At walang tatandaan kung ano ang ginawa mo ngayon. Ang iyong salita, ano ito muli? Ang kasaysayan ay laging isinulat ng mga tagumpay. Hanli-hanli paano ka? Hanli, ilalagay ka o ako. Nagdurusa ang lahat ng kirot. Ibalik ito sa dalawa. Umalis ang kanyang susi. Magandang tingnan ko ito sa aming teknolohiya ng cutting edge. Kung tagumpay ako, pagkatapos ang aming mundo ng imperyo, maaari kang magkaroon nito sa iyong mga daliri. Tingnan mo ang gayon. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng aso at isang nawalang pamilya? Wala kang karapatan upang maging isang mahusay na kapangyarihan sa lupa na ito. Ngayon ang malaking lawan ay nakatakda, at kapag ito ay tapo, ilalagay ko ang Shenrotsu. Ginawa sa isang regalo. S.A. Mr. Hideo Daoshima o Fumas Kaunavan. Hindi ako makapaghintay. Hahaha. Masyadong maaga ito upang maging masayan. Hindi.
Ito ay isang prop lamang. Tongchi ang aming Hacheng. Joke. Hindi ba nawasak ang bodega? Paano ka? Sino ang sinabi sa'yo na bumaba ang aking bodega at pakikitungo sa akin? Imposible. Nag-set up ako ng malaking truck upang makakuha kayo. Mula sa sandali na ako ay napunta dito. Ang iyong plano ay nahulog na. Imposible ito. Ikaw, hindi ako. Upang makakuha ka, wala akong pagpipilian ngunit maglaro kasama. Ngunit ang warehouse ay nawasak na. Paano ka magagawa? Paano maaaring maunawaan ng mga ordinaryong tao ang misteryo nito? Ang gate sa pagitan ng dalawang realms ay hindi ordinaryong lugar. Kung ito ay natuklasan ng masamang tao, ang mga kahihinatnan ay magiging mapanganib. Maaari itong bahay sa loob ng isang susi kapag kinakailangan. Maaari kang magpahinga madali. Fuheng. Wala kang pagkakataon upang bukin ang tabla. Ano ang ginagawa mo? Magkaroon ng trabaho na. Tapos ang pamilya Fu. Hindi ka makakakuha ng anuman? Kailan ito ay magiging iyong turn sa boss lahat sa paligid dito? Ang iyong pamilya, Fu, ay tulad ng iba pa. Sa harap ko ay isang aso. Kahit nakalkulado mo ang lahat, ano ang tungkol sa atin? Wala itong epekto. Ang dali lang, lilipat tayo ng lugar at magsisimula ulit. Gusto mong umalis? Di ganoon kadali. Bakit ang ingay sa labas? Tingnan nyo kung anong nangyayari. Puno ng mga taga-Haicheng ang labas. Sabi nila, paparusahan ang foreign chamber. Sabi ko na sa inyo, wala sa inyo ang makakatakas. Ikaw lang at ang mga walang kwentang to? Kapag binigyan ko lang sila ng konting benepisyo, magpapakita lang yan at susunod sa min. Baka di mo kayang bayaran ng presyo. MGA Top Secret 2. Ano Montag na ba? Puro kasamaan ang ginawa ng dalawang chamber. Ngayon, ipakita namin sa inyo ang determinasyon ng lupang to. Magkano ba ang gusto mo? Gusto kong lumayas kayo sa lupang to. International Issue 2. Di pababayaan ng aming bansa. Isang bansang pera lang ang habol, nagmamoral pa dito. Simula ngayon, wawakasan ang dalawang chamber. Fuheng, dapat mong bayaran ang mga ginawa mo. Inunghan, imingpungha. Patavarin en, yo ang Fu Group. Idudonate namin ang lahat ng ari-arian. Pa sa pagpapaayos ng lumang lungsod. Tuan, yun na. Matigas ang ulo ng pamilya nyo. Puro kasamaan ang ginawa ni Fuheng. Walang kapatawaran. Bumaba ka na at lumuhod dito. Bumaba ka na. Lumuhod ka. Hanli. Isasama kita sa pagkamamatay ko. Tingnan mo kung sino ang walang kwenta. Hanli. Lalabanan kita. Huwag kang lalapit. Papatayin ka o Zia. Umalis na tayo. Hanli. Lalabanan kita. Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya kapag lumapit ka. Wala ka ng takas ngayon. Takas? Ni DIKO naisip yan. Sasabihin ko sa'yo, ang mga tulad mong nasa ibaba, tira-tira lang ang kakainin. Bakit mo ako pinipilit ng ganoon? Hanli. Hanli, ayos ka lang ba? Hanli, Ako ang nanalo. Ako ang nagwagi ng kalahating tagumpay. Maganda nga ang malambot na baluti ng Erlangchen. Pero hindi ito nakakapigil sa sakit. Ikaf, Patavarin Montag Zia. Huwag kang mag-alala, ang naghihintay lang sa kanya ay paglilitis. Tara na. Ako, bilang kinatawan ng White Star Group, ay ipinapahayag ang proyektong pagbabago ng Old Street. Opisyal na simula na. Ziga. Kakaiba. Saan napunta ang ganitong malaking bagay?
Sasabihin ko sa'yo, kilala ko talaga si Tai Xiang Lao Jun. Yihi. Ano sabi? Bigyan mo siya.